Nang makatawid sa Daulo o Dalu, isa lang ang layunin ko. Talahin si Tangsan na iyon. Para dito, humingi ako ng sistema sa Diyos. Ngunit hindi ko inaasahan na may idinadagdag na tubig ang Diyos sa sistema. Binigyan ako ng sistema ng walang katapusang mga lata na makakapagbigay ng mga bagay mula sa iba't ibang mundo. Ngunit hindi ko ito magagamit ng direkta. Kailangan ibenta ang isang garapon sa halagang 100,000 na gintong kaluluwa. Batas 100,000 gintong kaluluwa isa zero na tsansa, kailangan ibenta ang isang garapon sa halagang 100,000 na gintong kaluluwa. Batas 100,000 gintong kaluluwa isa zero na tsansa, makakakuha ako ng isang garapon na may 10 beses na tsansa. Makakakuha ako ng isang garapon na may 5 beses na tsansa. Sa kawalang magawa, kailangan kong pumunta sa lungsod ng mga mayayaman. Nagtayo ako ng isang maliit na tindahan malapit sa palasyo ng mga kaluluwa. Isang sirang garapon na ibinenta sa napakamahal na halaga. Natural na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa mga tao sa paligid. Agad na kumalat ang balita sa lungsod ng mga espiritu. Mabilis itong humatak ng atensyon ni Naxiu at Yan. Malakas na pumasok si Xiu sa tindahan. Agad akong tinanong, bakit ang isang maliit na sirang palayok ay ibinibenta sa halagang 10,000 gintong espiritu? Nagpakita ako ng misteryosong ngiti. Ang mga garapon dito ay hindi basta-basta. Maraming kakaibang bagay ang maaring lumabas. Basta't swerte lang. Maari pang makuha ang soulbone. Pati mga bagay na mas mahalaga pa sa soulbone. Pag sinabi ito, ang paghinga ng mga tao sa paligid ay naging mabilis. Ang soulbone ay isang kayamanan na pinapangarap ng mga soulmaster. Dumarating ng hindi hinahanap, mayroon bang talagang handang ilagay ang kanilang kaluluwa sa garapon? Hindi sila naniniwala sa alak, pero sa kabilang banda, kung talagang makakagawa ng kaluluwa, isang garapon na nagkakahalaga ng 1,000,000 gintong kaluluwa ay hindi mahal. Nananlin lang. Ito ay tiyak na isang panlilin lang gamit ang pangalan ng kaluluwa. Sinasabi pa na may mas mahalaga kaysa sa kalansay ng kaluluwa. Mas lalong kalokohan yan. May isang tao na sumisigaw ng malakas. Ito ang mundo ng mga soulmaster. Dapat nating paniwalaan ang mga natutunan nating kaalaman. Para sa mga soulmaster, ang pinakamahalaga ay ang kalansay ng kaluluwa at ang soul ring. Walang ibang pangatlong uri. Nang makuha ng lahat ang kanilang reaksyon, sabay-sabay silang umiling. Ngunit hindi alam ni Xiu kung talagang naniwala siya sa aking sinabi, o gusto lang niyang patunayan na ako ay isang sinungaling. Nagpa siyang bumili ng isa para subukan. Boss, yung garapon na may 3 hanay at 4 na patong. Kukunin ko yan, sabi ni Xiu nang may katatagan. Sabi niya, kinuha niya mula sa espasyo ng Soul Guide ang isang kahon na puno ng gintong soul coins at inabot sa akin. Nang nakumpirma kong ito ay 10,000, agad kong inilagay ang gintong soul coins sa sistemang espasyo. At pagkatapos ay inabot ko ang garapon na tinutukoy niya. Totoong may nagbukas. Tingnan mo, isang sirang palayok na binili sa halagang 100,000 gold soul coins. Nakakakilig isipin. Talagang curious ako kung ano ang lalabas. Gusto ko ring makita kung sino ang tanga dito. Talagang inaabangan ko ang kanyang mukha pagkatapos siyang maloko. Ang ibang tao sa maliit na tindahan ay lumapit nang marinig ito. Tumingin sa nakarating na sa counter na si Xiu, na may hitsura ng isang taong naguguluhan. Walang masabi siyan. Murmur niya. Kailangan mong ipaliwanag kay Nana. Bago ka maloko. Sinubukan kong pigilan ito. Hindi siya pinansin ni Xiu. Lumiko siya at tinanong ako. Boss, paano ako gagawin? Kinuha ko mula sa ilalim ng counter ang isang maliit na martilyo na may pulang at gintong kulay. Inilagay sa mesa. Ito ay tinatawag na Lucky Magic Hammer. Gamitin mo ito para durugin ang lata. Good luck sa'yo. Natatakot na puso. Nanginginig na kamay. Hindi nagpatumpik-tumpik ang masamang buwan. Hinawakan ang maswerteng martilyo. Bumangon ang kamay, bumagsak ang martilyo. Crack! Biglang sumabog ang isang grupo ng lilang liwanag. Nakita ko ang isang kislap. Sa isip ko, mukhang maganda ang kapalaran. Ito pala ay isang bagay na may purong kulay ube. Siguradong hindi nalugi si Xiu. Naglaho ang liwanag. Biglang sumabog ang isang malakas na alon ng espiritu. Nakatingin ang lahat sa bagay na hawak ni Xiu. Halos mapatili ang mga mata sa sobrang gulat. Ano to? May alon ng espiritu pala. Diyos ko, talagang kaluluwa ng buto. 000 kahit papaano, mga 3 o 5,000 taon na ito. Kalidad 000% kahit papaano, mga 3 o 5,000 taon na ito. Hindi ba? Nabaliw na ba ang tindahang ito? Talagang isiniksik ang kaluluwa ng buto sa lata. Kumita. Sobrang yaman ng batang ito. Sa lungsod ng mga espiritu, napakaraming mga espiritista. Kung hindi ka espiritista, nahihiya kang lumabas. Kaya't marami ang may kaalaman. Ngunit mas maraming kaalaman, mas nagugulat. Sa wakas, ang laman ng garapon na ito ay ang pinakamimithi ng maraming espiritista sa kanilang buhay. Biglang naging masigasig ang mga mata ng lahat. Kahit ang paghinga ay nagiging mabilis. Boss, mukhang malaki ang kita mo sa pagkakataong ito. Ito ay isang soulbone. Sabi niya na puno ng sigla. Kahit na sila ay tinatawag na Golden Generation ng Spirit Hall sa likod ng kanilang mga likod.
Wala silang kahit isang soul bone sa kanilang katawan. 100,000 gintong kaluluwa ang binili para sa isang piraso ng kaluluwa. Saan ka man tumingin talagang kita ang kita. Bigla akong napatigil. Sa sistema, lumitaw na ang impormasyon na tumutugma dito. Hindi ko maiwasang mapahiya. Buto ng kanang braso ng matinding panganib na pusa. Mula sa matinding panganib na kidlat, buto ng kanang braso ng matinding panganib na pusa. Mula sa matinding panganib na kidlat, antas, bihira. Maot na kulog, soul skill luma ng fox. Rare na antas, maot na kulog, soul skill luma ng fox. Nagmumula sa maot na luma ng Fox King. Kulog na maot, nagmumula sa maot na luma ng Fox King. Soul skill, malakas na paghuli. Yuki na kidlat, soul skill, malakas na paghuli. Soul skill, malakas na paghuli. Soul skill, malakas na paghuli, mabilis na umatake pataas gamit ang panghuli. Mula sa malamig na kidlat ng nakamamatay, mabilis na umatake pataas gamit ang panghuli. Mabilis na sumugod pasulong at umatake. May karagdagang epekto ng nakakalaso na atake. Grabe. Nagawa pang gawing soulbone ang mga halimaw sa dungsyon. Kahit na may mga puna sa isip ko, nakangiti pa rin ako. 9 na buwan. Binabati kita sa pagkakaroon mo ng isang soulbone. Bilang isang taong sangkot, 6CU ay medyo hindi makapaniwala. Boss, totoo ba ito? Siyan ay nagsalita upang paalalahanan. Matapos ang mahabang panahon, 6CU ay nakapagpigil na. Maingat na inilagay ang soulbone. Tumalikod at nagsalita kay Yan. Bumalik ka at humingi ng pera kay Nana. Nasa kanya na lahat ng pera ko. Biglang nag-alala si Yan. Boss, hindi ba't sinabi nating isa lang ang buksan? Iyon ay kanina lang. Hindi mo ba nakita na nakakuha na ako ng isang soulbone? Ibebenta ko itong soulbone na ito. Kahit sabihin mo, kailangan ng 100 o 200,000 gold soul coins. Kahit na magbukas pa ako ng 10 lata. Ano man ang lumabas, kita pa rin ako. Maingat na ipinaliwanag ni Xiu kay Yan. Nakita ko ito at kontento akong tumango. Ayos. Napakabuti. Sobrang naiintindihan ko ang ganitong estado. Hinding-hindi ko akalain. Isang garapon lang ni Xiu ay nakabaliw na. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Xiu, nakita na niyan kung ano ang nasa isip ni Xiu. Pero hindi niya maintindihan kung bakit. Sa loob niya ay may bahagyang pagnanais ding kumilos. Baka gusto rin niyang gumawa ng sarili niyang. Sa palagay ko, dapat magdagdag pa tayo ng apoy sa pagkakataong ito. Kaya't nagsimula siyang magsalita. Kailangan ko kayong paalalahanan. Kapag nabuksan niyo na ang 9 na Lucky Magic Jars, ang ika-10 jar ay magbibigay ng doble sa gantimpala. Ibig sabihin, kung sakaling ang ika-10 jar ay maglabas ng isang soulbone, makakakuha ka pa ng isa pang katulad na soulbone. Dobleng gantimpala na mekanismo. Ang pagbubukas ng 22 na item ay maaaring pagsamahin ngunit hindi maipapasa. Hindi rin ako nag-imbento. Ganito talaga ang mga patakaran ng sistema. Makakakuha pa ng dobleng gantimpala. Nagbago ang tingin ni Xiu. Talagang naiintriga na siya matapos matikman ang tamis. Yan, bumalik ka na at sabihin kay Nana. Bilang karagdagan sa aking asawa, kailangan kong humiram ng kaunti pang pera sa kanya para makabuo ng 70,000 gintong kaluluwa para sa isang 10 beses na pagbubukas. Boss, naghanda siya na magsalita. Huwag mag-atubili. Mabilis. May pakiramdam ako. Sa susunod na garapon, siguradong mas maganda ang lalabas. Sige na. Pagkatapos magsalita niyan, umalis siya agad. Pagkatapos bumalik sa huling dambana ng espiritu. Di nag-aksaya ng oras, pumunta siya sa labas ng kwarto ni Hulina. Nana, hindi maganda. May nangyaring masama kay Xiu. Binuksan ang pintuan ng palasyo. Isang batang babae na halos perpekto ang katawan ang lumabas. Sa unang tingin, hindi siya mukhang maganda. Ngunit sa masusing pag-obserba, maaaring maramdaman ang isang kakaibang alindog mula sa kanya. Siya ang pinakamahusay na henyo sa Golden Generation ng Spirit Hall. Juliana, ano nangyari sa kuya ko? Tanong ni Juliana habang nakakunot ang noo. Pagkatapos ay inilahad niyan ang nangyari kanina kay Juliana. Anong sinabi mo? Kaluluwa ng buto. Ulitin ni Juliana. Akala niya nagkamali siya ng narinig. Tumango siya na may seryosong mukha. Totoo talaga. Ang garapon na makakapaglabas ng soulbone ay nagkakahalaga lang ng 10,000 gold soul coins. Baliw ba ang tindero? Nang makumpirma ni Juliana na hindi siya niloko ni Ian, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging gulat. Kaya pala makakapaglabas ng soulbone mula sa garapon. Talaga namang nakakagulat ito. Dapat malaman na ang soulbone at soul ring ay napakahalaga para sa mga soul master. Lahat ng ito ay napakahalagang bagay. Mga kayamanang hindi maabot. Sino sa mga espiritual na guro ang hindi maingat na nag-iipon nito? Kahit na hindi mo ito magagamit na espiritu ng buto. Madaling maibenta ito ng higit sa 1,000,000 gintong espiritu. 230,000 madaling maibenta ito ng higit sa 100,000 gintong espiritu. Madaling maibenta ito ng higit sa 1,000,000 gintong espiritu. Ngayon, ang 10,000 gintong espiritu ay inilabas na ni Xiu. Baka naman ang kabilang panig ay naglilingkod sa kapwa. Matapos ang ilang sandali,
Humigop si Juliana ng malalim na hininga. Tumakbo siya papasok sa ilog. Mabilis siyang lumabas muli. Tumingin siya kay Yan. Seryosong sinabi niya, dalhin mo ako ngayon sa tindahan ng garapon. Ang garapon na makakapagbigay ng kaluluwa. Napakahalaga nito. Kung kumalat ang balita sa lungsod ng mga espiritu, tiyak na magkakaroon ito ng malaking reaksyon. Maaaring magdulot pa ito ng kaguluhan. Bilang disipulo ng punong pari ng mga espiritu, ang hinaharap na santa, mayroon siyang tungkulin at obligasyon na panatilihin ang katatagan ng mga espiritu. Kailangan niyang personal na patunayan kung ang garapon na ito na naglalaman ng kaluluwa at buto ay iisa lang ba, o isang panluloko lang ng tindero para makahakot ng atensyon. Siyempre, baka sakaling buksan ang dalawang garapon. At sa oras na iyon, marami ng tao ang nakapila sa harap ng tindahan ko. Lahat ay puno ng kasabikan at curiosity. Kakausap ko lang, parang may nagbenta ng isang soulbone sa tindahan. Naku! Soulbone! Totoo ba yan? Paano naman magiging totoo yan? Dapat alam ng mga soulmaster ang halaga ng soulbone, di ba? Sino ang maglalagay ng ganitong mahalagang bagay sa isang garapon para buksan ng iba? Hindi ba ito kalokohan? Kung gusto niyang kumita, bakit hindi na lang niya direktang ibenta ang soulbone? Hindi ka naniniwala, ano? Ako mismo ang nakakita. Hindi peke ang paggalaw ng soul power. Grabe. Ang lupit nito. Hindi ko alam kung anong pinagmulan ng tindahan na to. Ang laki ng gastos. Huwag nang magsalita. Gusto ko lang malaman kung kailan lalabas ang mga tao sa loob. Para makapasok ako at makapagsimula. Gusto kong makapagsimula ng dalawa. Pagkatapos ng tao, nandyan na sina Juliana at Yan. Mula sa malayo, nakita ni Juliana ang 2 piraso ng sulat na nakasabit sa pinto. Gumawa ng hinaharap gamit ang kamay. Gumawa ng saya gamit ang pera. Gusto kong makita kung talagang napakamahimala ng garapon na iyon. Sabi ni Juliana ng mahina. Sa oras na ito sa loob ng tindahan. Sabi ko kay Xiu, baka maukang pumunta muna sa gilid at magpahinga. Titingnan ko kung may ibang gustong magbukas ng lata. Nagbago ang itsura ni Yu. Nang hihingi siya ng pabor. Boss, sandali lang po. Ipapadala ko si Ian para kunin ang pera. Babalik siya sandali lang. May pakiramdam ako. Siguradong may mas magandang bagay sa susunod na lata. Tinutukso na ako ng aking mahal. Ayokong makita silang kinuha ng iba. Sa harap ng pagkakataon, pinili ni Xiu na isuko ang kanyang mukha. Ano bang halaga ng mukha? Sige na nga. Tumango ako. Hindi naman tinanggihan. Naiintindihan ko ang iniisip ni Xiu. Parang sa laro, nagpa-enhance ng kagamitan. Kung matagumpay na na-enhance ang isa, syempre gusto pang magpatuloy sa pag-enhance. At iniisip na mas mataas ang sansa sa 10 consecutive pulls. Di maikakaila. Napaka-naive. Baka hindi mo alam na ang mundo ng Dongxuan game na nakalink sa akin ay mula sa Mihuyo, di ba? Gamitin ang posibilidad ng Mihuyo para gumawa ng mga kababalaghan. Hindi ba't ito ay isang biro? Tahimik akong nagdasal para kay Xiu ng 3 segundo. Ngunit hindi alam ni Xiu ang nasa isip ko. Sa halip, may mukha siyang puno ng pasasalamat at nagsabi, "Boss, talagang mabait ka." Talagang naantig siya. Nang dumaan ang kanyang tingin sa mga maswerteng magic jar sa likod ko. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nagpasya na siya sa kanyang isipan. Kapag bumalik si Yan, hindi na siya magdadalawang isip sa doble. Dahil sa madaling makuha ang soulbone. Magsimula na lang tayo sa isang set ng soulbone at itigil na ito. Magandang tao ang boss. Huwag na siyang pilitin na mawala ng masyadong pera. Isinasaalang-alang pa niya ako. Buti na lang at hindi ko alam ang nasa isip ni Xiu. Kung hindi, tiyak na hindi ko maiiwasang tumawa. Kitang-kita namang hindi pa siya nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Kaya't may ganitong mga inosenteng kaisipan. Pero por suerte, no tihisiran esperar mucho. En is momento, yan na ihulina entraron. Nana, por fin ligaste. El Diablo Luna vio it hulina. Como an lobo hambriento didas. Diablo Luna, puedes comportarte normalmente. Alver esto, hulina. Naramdaman ko ang isang malamig na panginginig. Pagkatapos ay hindi na siya tumingin kay Xiu. Kundi lumingon siya sa akin at nagpakita ng ngiti na kayang ipahihiya ang sinumang bulaklak. Boss, kumusta? Ako si Juliana. Masaya akong makilala ka. Ang boses niya ay hindi gaanong kaakit-akit. Medyo paos pa nga. Pero kapag narinig ng tao, parang may isang di nakikitang kamay na marahang kumikiliti sa puso mo. Nakakakiliti. Talagang isa siyang tunay na fox spirit. Nakakaakit siya sa lahat ng paraan. Tahimik kong hinusgahan sa isip ko. Kasabay ng isang ngiti, sumagot ako. Kamusta? Maligayang pagdating. Sa pagkakataong ito, nakatingin na si Juliana sa mga istante sa likod ko. Boss, ito bang mga lata sa likod mo ay ang mga maswerteng lata? Talaga bang makakakuha ng soulbone dito? Nana, nandito na ako. May duda pa ba? Si Boslin talaga ay mabait. Ngunit hindi natuwa si Xiaoyu. Talagang natatakot siya na ang mga tanong ni Juliana ay makapagpasama sa akin. Palayasin sila. Paano ko naman makokolekta ang 6 na piraso ng soulbone? Walang anuman. Pumikit ako ng kamay.
Sa totoo lang, kung ano ang lalabas ay puno ng swerte. Kung hindi sapat ang swerte, maaaring wala kang makuha. Kaya't ito ang iyong paraan ng marketing, di ba? Yung kaluluwa ba ay sinadya mong ilagay para makuha ang atensyon? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Juliana. Parang nahulaan niya ang katotohanan ng mga bagay-bagay. Noong una, sa tingin niya, kahina-hinala ang bagay na ito. Sa normal na kalagayan, walang sinuman ang magiging tanga para ilagay ang bagay na nagkakahalaga ng milyong gold soul coin sa loob ng lata. Tapos, kukunin lang ang 10,000 gold soul coin para buksan ito. Nagdo-donate ba? Kahit ang mga philanthropist, malulugi dito. Ngayon, sa pananaw niya, ang sinasabi ko, ipinagtapat na. Ang soul bond ay isang nakakaakit na panggagambala lamang. 6CU ay sadyang napili dahil sa magandang kapalaran. Matapos marinig ang pagsusuri ni Juliana, tumawa ako. Isang piraso ng soul bond lamang. Hindi ko pa ito pinapansin. May mga bagay sa garapon na mas mahalaga kaysa sa soul bond. Kung makakabukas ka o hindi, depende lang sa swerte ng tao. Basta't hindi mahalaga kung mabubuksan mo ang lata o hindi. Nandito lang ito. Nagtaka si Juliana matapos marinig ito. Boss, ano nang ibig mong sabihin dito? Wala namang espesyal na ibig sabihin. Kung wala nang ibang bagay, maari na kayong umalis. Huwag niyo akong hadlangan sa negosyo. Naniniwala akong maraming tao ang interesado sa mga lata ko. Habang sinasabi ko ito, nilagpasan ko ang aking kamay. Bilang senyales na maaari na silang umalis. Tungkol sa mga nagdududa, naisip ko na iyon noon pa man. Ngunit wala akong magagawa. Hindi ko maimpluwensyahan kung ano ang maaaring lumabas sa lata. Talagang nakadepende ito sa swerte. Pagdating sa swerte, kailangan talagang banggitin na maganda ang swerte ni Xiu. Sa unang pagkakataon, nakakuha siya ng soul bond. Nagsimula na ang kanyang reputasyon. Dati, ang mga lata sa maliit na tindahan ay nakakatakot sa mga tao. Siguradong may nakakita na ng pagkakataon at nainggit na. Sabi nga nila, subukan natin. Mula sa bisikleta, naging motorsiklo. Yung walang pakialam kong attitude ay napaatras si Juliana. Sa kanyang palagay, dapat ko siyang hikayatin at pilitin na kunin ang garapon. Pero bakit ko siya iniwan sa gilid? Talaga bang mali ang aking paghusga? Medyo nagdududa na siya sa buhay. Sa oras na ito, may narinig ng mga boses sa labas na nagiging hindi na mapagpasensya. Hindi pa ba lalabas ang mga tao sa loob? Ang tagal na nilang hindi lumalabas. Bilisan niyo na. Ang aking gold soul coin ay sabik na sabik na. Huwag na lang niyo isali ang 999,000. 10,000 lang. 10,000 gintong barya ng kaluluwa. Dalhin ang kalansay ng kaluluwa sa bahay. Pakiusap, sana may 2 garapon ang mga tao dyan. Malapit na sa inaasahan ko. Mataas ang emosyon ng mga tao sa labas ng tindahan. Maaaring sabihin, talagang nakaka-excite ang paglabas ng soul bond ng Evil Moon sa kanila. Nana, magpapatuloy ba? Nagmamadali si Evil Moon, namumula ang mga mata. Sayang, nasa kamay ni Juliana ang pera. Magpatuloy. Hindi ko naman sinabing huwag. May isang matatag na liwanag na lumitaw sa magagandang mata ni Juliana. Nagpasya siya. Tingnan mo. Dala ko na ang pera. Sabi niya. Inilabas niya ang mga gintong barya na inihanda niya. 5 maliit na kahon. Bawat kahon ay may tig 10,000 gintong barya. 500,000 gintong barya. Maaaring sabihin na ito na ang lahat ng ari-arian ni Juliana at ng Evil Moon. Boss, magbukas ka pa ng isang garapon para sa akin. CJ. Umiti ako at tumango. Sa isang iglap, inilagay ko ang isang kahon na puno ng 100,000 gintong barya ng espiritu. At pagkatapos ay tanungin si Evil Moon. Nakapili ka na ba kung alin ang bubuksan? Sa pagkakataong ito, hindi na tulad ng dati 6EU na pabaya. Umingiti ng seryoso. Nakapili na ako. Ika-6 na hilera, ika-6 na upuan. Lumiko ako at kinuha ang garapon. Inilagay sa counter. Matagal nang hinihintay ni 6EU ang sandaling ito. Maingat niyang hinawakan ang swerte na magic hammer sa mesa. Itinutok ito sa swerteng magic jar sa mesa. Inangat ang martilyo, pinukol. Crack! Nabali ang jar. Sayang naman. Walang ningning na liwanag na sumiklab sa pagkakataong ito. Napatigil si Evil Moon. May isang pakiramdam na parang ang gintong kaluluwa ay naglalaho. Tunay bang ito ay isang bitag? Nagtataka rin siyan. Sobrang sakit sa puso. Si Juliana ay nagkunot ng noo. Tama nga ang hula ko. Ito ay isang bitag. Sabi ko na nga ba, sino ang maglalagay ng napakahalagang kaluluwa sa isang garapon? Para ibigay sa iba ng libre sa halagang 100,000 soul coins. Bago, 6EU ay swerte lang na naging tagadala. Parang wala namang ibang nangyari. May isang bagay pa sa ilalim ng piraso. Biglang nakakita 6EU ng mahina at puting liwanag sa mga piraso. Inabot niya at sinimulang hanapin. Hindi nagtagal, nakuha niya ang isang maliit na bagay na 3 sentimetro ang haba. Nakaharap ng lahat. Ano ito? Lahat sila ay nalilito. Pero ako ay kakaiba ang pakiramdam. Di ba't ito ay parang experience capsule sa laro? Pag ginamit, makakadagdag ito ng porsyento ng karanasan sa kasalukuyang antas. Naisip ko, lumitaw sa aking isipan ang impormasyon tungkol sa bagay. Kapsula ng karanasan.
Karaniwang antas. Hindi maipagpalit. Ang pagtaas ng karanasan ay nagiging pagtaas ng lakas ng kaluluwa. Pagkatapos gamitin, ang kasalukuyang limitasyon ng antas ng lakas ng kaluluwa ay tataas ng 0%. Matapos basahin ang impormasyon, sabi ko sa isip ko, ayos na ayos. Nagbago rin ang kapsula ng karanasan. Yung dati sa laro na nagpapataas ng experience points ng karakter. Naging pagpapataas ng soul power. Talagang akma sa katangian ng Daulo o Dalu. Habang tinitingnan si Xiyu, si Juliana at ang tatlong tao ay naguguluhan. Ipinaliwanag ko kay Xiyu. Yung bagay na hawak mo ay tinatawag na experience capsule. Kapag ginamit, makakakuha ka ng malaking dagdag sa iyong. Maaari bang dagdagan ang kasalukuyang limitasyon ng espiritu sa antas na ito? Medyo hindi pa naiintindihan ng tatlo. Sa wakas, ang mga bagay tulad ng karanasan na kapsula ay lampas na sa kaalaman ng mga espiritista na kanilang natutunan. Nakita ko ito at bahagyang umiti. Halimbawa, kung ikaw ay kasalukuyang nasa antas 29, kailangan mo ng 10 araw upang umakyat sa antas 30. Pagkatapos gamitin ang kapsulang ito, makakakuha ka ng 1 araw na lakas ng kaluluwa. Kailangan mo lang ng 9 na araw. Siyempre, hindi ito ganap na tumpak. Isa lamang itong talinghaga. Maaari mo rin itong isipin bilang makakapagpabilis ng iyong pagsasanay ng isang bahagi. At walang anumang limitasyon sa antas. Ibig sabihin, ikaw ay ang pangalang Daulo. Ang paggamit nito ay makakapagpabilis ng iyong pagsasanay ng isang bahagi. Makakapagpabilis ng pagsasanay. Ganito kahanga-hanga. At walang limitasyon. Ngayon, lahat ng tatlo ay naintindihan. Agad silang nagulat. Kahit na nakagawa na ng mga plano na mas pangmatagalan, sapagkat sa mababang antas. Hindi ito gaanong halata. 1 o 2 buwan ay makakapagpataas ng antas ng kaluluwa. Hindi ito halatang nabawasan ng isang bahagi. Ngunit kapag naging title Daulo na, doon lamang tunay na maipapakita ang bisa ng karanasan na kapsula. Alam ng lahat na ang pag-angat sa titulo ng Daulo ay 1 taon na proseso para sa bawat antas ng espiritu. May ilan na 1 taon, may ilan na higit sa 10 taon, kahit pa ilang dekada. Sa ganitong pagkakataon kahit hindi pansinin ang antas, ang pagtaas ng isang bahagi ng kasalukuyang limitasyon ng antas ng espiritu ay sobrang kapaki-pakinabang. Maaaring makatipid sa iyo ng ilang taon ng hirap. Ang pagiging pangalawang titulado ay ilang taon. Hindi ba't nagkakahalaga ito ng 10,000 gintong kaluluwa? Sobrang halaga nito. At saka, ang Golden Generation ng Spirit Hall ay nakatakdang maging mga pangalawang titulado. Hanggat hindi sila nahihinto sa gitna ng kanilang landas. Ngayon, ang pagbubukas ng Experience Capsule ay talagang maaaring maging daan para sa hinaharap. Maingat na itinago ni Xiyu ang kanyang mga kapsula ng karanasan. Nagsimula na siyang mag-imagine. Pag naging Daulo na siya, kung pagsasamahin niya ang 180 kapsula ng karanasan, di ba't agad siyang magiging pangkalahatang papa? Yung sobrang lakas na tao. Tumingin si Juliana nang may curiosity sa akin. Boss, saan ka ba talaga nang galing? Bakit meron ganitong kamanghamanghang bagay? Umiti ako ng bahagya. Hindi mahalaga kung saan ako nang galing. Ang importante ay tandaan mo lang na isa akong negosyante na nagbubukas ng tindahan. Tulad ng nakikita ninyo, ang maliit na kapsula na ito sa isang paraan. Mas mahalaga pa kaysa sa kaluluwa ng buto. Kaya hindi naman ito talo. Susunod, magbubukas pa ba kayo ng lata? Kung marinig ito ng mga manlalaro sa ilalim ng lupa, tiyak na pagmumulan ito ng mga batiko sa akin. Isang basura na karanasan na kapsula. Hindi ito isang scroll para sa pag-level up. Halos napapabula na ako sa pag-angat nito. Pagkatapos marinig ang sinabi ko, nagtinginan sina Juliana at Evil Moon. Naintindihan nila ang ibig sabihin sa mata ng isa't isa. Pagkatapos ay kumaway si Evil Moon ng malakas. Matapang na sinabi, gamitin ang lahat ng natitirang pera. Magdagdag pa ng 4 na garapon. Sa kanyang isipan, ang boss na ito ay talagang may konsensya. Kahit na hindi maaring garantiyahan na bawat lata, ay naglalaman ng soul bond na nagkakahalaga ng milyon-milyong gold soul coins. Ngunit ang mga bagay na lumalabas mula rito sa isang paraan, ay hindi mas mababa sa halaga ng soul bond. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Buksan mo na lang. 2 lata na ang naibalik ang puhunan. Ano man ang ilabas ngayon, siguradong kita ito. Nais mo bang mag-isip ng mabuti? Kumpirmahin ko ulit. Tila ito ay isang tiyak na kita. Ano pa ang dapat pag-isipan? Ngumitisik si Xiyu. Nagbago ang usapan. Boss, nagsisisi ka ba? Huwag mag-alala. Hindi rin ako ganun kasakim. Kapag nakakuha ako ng isang set ng soul bond, titigil na ako. Hindi kita pababayaan na malugi ng labis. Akala niya natatakot ako sa pagkalugi. Hindi niya alam na masaya na ako sa loob ko. Maaaring kumita ka ng malaki. Pero hindi rin ako malulugi. Sana magbukas sila ng maraming lata. Sa huli, sa bawat isa na mabenta, makakakuha ako ng 1 lata na may 10 beses na balik. Kailangan lang na marami ang mabenta para makapagbukas ako ng marami. Sa pagkakataong ito, hindi na ako pipili. Magsisimula tayo sa unang lata sa unang hanay. Pinili ni Xiyu ang garapon. Kinuha ko ang natitirang 400,000 gintong espiritu.
Mystic Pots at inayos ng maayos ang 4 na garapon sa counter. Lalong naging bihasa si Xiu. Kinuha ang swerte na martilyo. Nang may lakas, binasag niya ang bawat garapon isa-isa. 3 sunod na puting liwanag. Biglang tumigil ang mata ni Xiu sa pagkagat. Ito ay normal. Kahit na sinasabi niyang hindi siya nalugi, kaya niyang tanggapin ang lahat. Pero sino ang ayaw ng magandang produkto? Sa wakas, nabasag ang huling garapon. Isang lilang liwanag ang naging labis na nakakasilaw. Muling may purple na liwanag. Ibig sabihin ba nito na may isa pang kaluluwa na buto? Biglang tumaas ang blood pressure ni Iyu. Pula na rin ang mga mata niya. Nangangatog na rin ang paghinga niya. Nakanganga si Juliina na hindi makapaniwala. Anong meron sa purple na liwanag? Bakit ganito kalaki ang reaksyon ng kuya? Lumabas. Noong huli na lumabas ang kaluluwa ng buto, ganito ang liwanag. Sumigaw si Ian sa tabi. Nabigla si Juliana. Kaluluwa ng buto. Ibig sabihin talagang makakakuha pa ng kaluluwa ng buto. Talaga bang hindi ito isang panlilin lang gamit ang pangalan ng kaluluwa ng buto? Nabigla si Juliana. Aking napansin ang bagay sa kamay ni Xiu. Saktong nawala ang malalim na lilang liwanag sa oras na iyon. Nakita ko na ito ay isang maliit na asul na bilog na kasing laki ng palad, na may 8 itim na tuldok na nakapangalat. Sa gitnang bahagi nito ay may isang itim na vortex na dahan-dahang umaagos. Pagsasangkapan. Nakunot ang aking noo. Kahit na hindi ko tingnan ang impormasyon, makikilala ko ang bagay na ito. Gusto mo bang magdagdag ng kaunting saya sa simpleng buhay? Kakayahan ni Kai. Karapat-dapat ka dito. Ang saya ng 4 na pusunod-sunod na pagkatalo. Gagawin kang mawala ng pag-asa sa buhay. Lumabas ang impormasyon ng sistema. Kakayahan. Bihirang antas. Ang pagpapalakas ng kagamitan ay nagiging pagpapalakas ng mga soul ring. Maaaring itakda ang anumang soul ring para sa pagpapalakas. Matapos ang matagumpay na pagpapalakas, maaaring itaas ang limitasyon ng taon ng soul ring batay sa batayang taon ng soul ring. Mas mataas ang antas ng pagpapalakas. Mas malaki ang pagtaas ng multiplier. Ngunit may panganib na mabasag ang soul ring. Tingnan ang tungkol sa paglalarawan ng enhancer. Walang kahit anong emosyon sa loob ko. Minsan pa nga nakatawa. Pag naputol ang soul ring, ang galing na nun. May nakikita na akong imahe sa isipan ko. May isang tao na nagsumikap para mapalakas ang soul ring hanggang 11. Pero naadik at nagpatuloy pa rin. Nabigo sa pagpapalakas. Bumagsak ang soul ring. Nakakakilig isipin. Pero hindi ko alam kung may iba pang mas malalampasan ito. Na masisira ang lahat ng kanilang mga kaluluwa. At pagkatapos ay aalis. Boss, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang gamit ng bagay na ito? Nag-aral si Xiu ng matagal pero hindi niya ito naintindihan. Hindi ito katulad ng pagkain. Hindi ko alam kung paano gamitin. Laging nalilito. Ang sinabi ni Xiu ay nagtanong din tungkol sa saloobin ni Juliana at Yan. Lalo na si Juliana. Akala niya makikita niya ang himala ng muling paglabas ng soul bond mula sa garapon. Ngunit ito ang lumabas. Bagaman mukhang maganda. Medyo misteryoso. Pero makakabawi ba ang ganda at misteryo ng 10,000 gintong kaluluwa? Inayos ko ang boses ko. Hindi ko naman ito pinahaba. Diretso kong ipinaliwanag. Ito ay isang enhancer. Maaari mong piliin ang anumang umiiral na soul ring para sa pagpapalakas. Kapag matagumpay ang pagpapalakas, maaari nitong permanenteng dagdagan ang taon ng iyong soul ring. Palakasin ang soul ring. Ano ang ibig sabihin nito? Tungkol sa bagong terminong ito. Hindi pa masyadong nauunawaan ng 3. Nag-isip ako at sinabi. Halimbawa, kung ang taon ng iyong unang soul ring ay 100 taon. Kapag ginamit mo ang enhancer na ito at matagumpay na nakumpleto ang pagpapalakas, ang taon ng iyong soul ring ay malamang na tumaas sa humigit kumulang 110 taon. Siyempre, ang suhestyon ko ay palakasin muna ang mga soul ring na may mataas na taon. Dahil mas malaki ang pagtaas nito. Halimbawa, kung mayroon kang isang 10,000-year soul ring. Kapag matagumpay na napalakas, madadagdagan nito ang taon ng 1,000 taon ng soul ring. Ang pagtaas ng 1,000 taon ay talagang kapansin-pansin. Ang lakas ng soul skill ay tataas. At ang sariling pundasyon ng lakas. Ang bilis at maging ang lakas ng kaluluwa ay makikita mong tumaas. Ito rin ang aking konserbatibong pagtataya. Batay sa aking karanasan. Sa bawat pagdagdag ng pagpapalakas, humigit kumulang 1 bahagi ay tumataas ang pundasyon. Tapos na ako magsalita. Ang kanilang mga hininga ay naging mas mabilis. Naintindihan nilang lahat ang halaga ng enhancer na ito. Talagang sobrang galing nito. Maaaring pataasin ang taon ng soul ring. Ito rin ay isang kayamanan na hindi higit sa soul bond. Hindi napigilan niyan ang humanga. Ang kanyang tingin kay Xiu ay naging puno ng inggit. Si Juliana ay may kasiyahan sa kanyang mga mata. Tama nga. Maaaring italaga sa kahit anong soul ring. Napakaastig nito. Kung mayroon akong isang soul ring na mahigit 71,000 taon, tataas ito ng 10%. Hindi ba't magkakaroon na ako ng soul ring na 10,000 taon? 10,000 taon na soul ring. Nang marinig ni Xiu ang mga pangarap ni Juliana, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dapat malaman na ang 10,000 taon na soul ring ay pananampalataya ng lahat ng soul master.
Napakabihira ng showbiz na 10,000 taon. Ngayon ay natuklasan nila ang isang paraan. Para sa isang shortcut na may 10,000 taon na kaluluwa. Matapos marinig ang sinabi ni Juliana, napatawa ako ng walang malay. Sinasabi mo nang may katwiran. Pero may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi lang pwedeng i-boost ng isang beses ang isang kaluluwa, kundi pwedeng i-boost ng walang katapusan. At bawat pagkakataon ng pagpapalakas ay higit na mas malaki kaysa sa nakaraan. Ang mga salita ko ay parang mabigat na martilyo, na bumagsak sa puso ng lahat. Maaari pa bang magpatong? Ibig sabihin ba nito na maaari itong walang katapusang palakasin? Na ang 100 taong soul ring ay maaaring maging 10,000 taong soul ring? Nag-isip si Juliana. Bigla akong nakaisip ng marami. Unang soul ring, 10,000 taon. Talaga namang matapang ang mga iniisip ninyo. Naiinis akong matawa. Kitang-kita namang hindi kayo pinalakas ng guro. Kaya't naglakas loob kayong magsalita ng ganyan. Ang susunod kong sasabihin ay parang isang balde ng malamig na tubig. Kailangan ko kayong paalalahanan. Ang pagpapalakas ng soul ring ay hindi walang panganib. Pagkatapos ng pagpapalakas sa 3, may posibilidad ng pagkabigo. At bababa ang antas. At pagkatapos ng pagkabigo sa pagpapalakas sa 10, may panganib na masira ang iyong soul ring. Kaya't sinasabi na may panganib ang pagpapalakas. Kailangan ng pag-iingat sa pagpapalakas. Boss, anong mangyayari kapag nabasag? Tanong niya nang makabawi siya. Tumingin ako sa kanya na parang nakangiti. Ano pa bang mangyayari? Kapag nabasag, wala na ito. Ibig sabihin, mawawala na sa iyo ang soul ring na ito. Nabigo ang pagpapalakas ng higit sa 10. Ay mawawala na ang kanilang mga soul ring magpakailanman. Makinig ka sa aking sinasabi. Shoo! Si Juliana at yan ay labis na nabigla. Napakabigat ng parusang ito. Walang soul ring ang Soul Master. Iyon ba ay katumbas ng pagkuha sa kanilang buhay? Agad kong nahulaan ang iniisip ng lahat. Malalim na nagsalita. Sa bagay na ito, ang masasabi ko lamang. Nasa panganib at pagkakataon ang magkasama. Kung nais mong makamit ang makapangyarihang lakas, tiyak na kailangan mo ring tiisin ang kaukulang panganib. Ito ang presyo na binabayaran para sa pagyaman ng lakas. Wala bang paraan upang maiwasan ang problemang ito? Matagal na naghintay. Nagtanong si Juliana. Naniniwala siyang may kababalaghan ang maliit na tindahan na ito. Dapat ay may paraan upang maiwasan ito. Siyempre, maaari. Tumingin ako ng malalim kay Juliana. Ang problema ay dulot ng garapon. Kailangan nating hanapin ang solusyon sa loob ng garapon. Ayon sa aking kaalaman, sa loob ng lata, may isang uri ng kagamitan na tinatawag na pinalakas na proteksyon na balot. Maaari itong pumalit sa iyong soul ring. Kapag nabigo ang pagpapalakas sa higit sa antas na 10, tatanggap ka ng parusa. Tinitiyak na hindi mababasag ang iyong soul ring. Ngunit ang nakaraang antas ng pagpapalakas ay magiging 0 na lamang. Nang marinig ito, si Juliana, Sixiu at yan ay parehong nakahinga ng maluwag. Ang parusa sa pag-0 ng antas ng pagpapalakas ng soul ring. Mas mahusay pa kaysa sa sirang soul ring. Tanggap naman nila ang resulta na ito. Nang makita ang sitwasyon, di ko mapigilang tumawa. Baka masyado nang maaga para mag-isip tungkol dito. Wala pang kahit isang dagdag na pagpapalakas. Pero nagsimula na silang mag-isip tungkol sa pagdagdag ng 10. Medyo nag-aalala na sila sa mga bagay na hindi naman dapat. Tama nga, dahil sa aking paalala. Medyo nahihiya si Sixiu at yan. Si Juliana ay namumula pa. Ang kanilang mga kilos ngayon ay talagang walang kabuluhan. Bahagya akong umiling. Hindi ko na sila tiningnan. Nakatingin sa basag na garapon sa mesa. May 3 bagay pang kailangang kumpirmahin. Isang garapon ang naglalaman ng karanasan na kapsula na lumitaw na dati. Ang 2 pang bagay ay kapareho rin. Pareho ang kulay. Maliit na asul na bote na kasing laki ng daliri. Mukhang naglalaman ito ng isang uri ng likido. Mahikang katas. Normal lang ang antas. Ang pagbawi ng mahika ay naging pagbawi ng espiritu. Pagkatapos gamitin, makakabalik ka ng 30% ng iyong espiritu. Gamit ang panggamot na gamot. Medyo pang ibabaw lang ito. Inilalayo ko na ang mga pag-iisip. Sabi niya kay Yu, medyo okay naman, siguro. Hindi ko na ilalarawan ang karanasan na kapsula. Ang 2 maliit na asul na bote ay tinatawag na mahiwagang katas. Pagkatapos gamitin, maari mong maibalik ang 30% ng iyong kapangyarihan sa isang iglap. Iyon na ba? Matapos marinig ang aking simpleng paglalarawan. Medyo nalungkot si Xiu. Pareho lang silang puting antas na bagay. Ngunit mas mababa ito kumpara sa karanasan na kapsula. Dapat malaman na ang kakayahang makabawi, magpagaling, at kahit papataasin ang kapangyarihan ng kaluluwa, ay kayang gawin ng maraming mga suportang Soul Master. Kaya't hindi naman kakaiba ang kakayahan ng mahika na katas. Kung maaari lang pumili, mas pipiliin ni Xiu ang karanasan na kapsula. Tanong ni Juliana, may limitasyon ba sa antas? Uminom ako ng ulo. Wala. At ang bagay na ito ay maaaring ipagpalit. Ibig sabihin, maaari mo itong ibahagi sa sinuman. Kung ganon, mukhang maganda. Kapag nag-iisa sa pagsasagawa ng misyon o humaharap sa krisis, maaaring magkaroon ito ng magandang epekto. Sinabi ni Juliana na ganito ang kanyang pagsusuri.
Tama ang sinabi mo. Matapos marinig ang paliwanag ni Juliana, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Agad niyang inayos ang mga kayamanan sa mesa. Sa kabila ng lahat, kumita pa rin siya. Sa huli, 2 bagay lamang ang mas mababa sa 4 na lata. Ngunit hindi rin ito masama. Sa kabuuan, kumita pa rin ako ng malaki ngayon. Iniisip ni Xiyu ito. Ang kanyang tingin sa akin ay hindi maiiwasang nagkaroon ng kaunting awa at pagkalito. Ang awa ay dahil kumita siya ng malaki. Bilang boss, tiyak na nalugi ako. Ang pagkalito ay dahil sa aking mga kilos na talagang mahirap unawain. Bakit hindi ko kinuha ang napakaraming magagandang bagay para auction? Kung ibebenta ito sa labas, tiyak na ang presyo ay maaaring tumaas ng ilang beses o kahit higit pa. Walang paligoy-ligoy. 60,000 pera para buksan ang lata. Maaaring hindi makabili ng kahit isang enhancer. Ngunit inilagay ko ang mga bagay na ito sa lata. 10,000 gold soul coins bawat isa. Talagang parang nag-aabuloy ako. Nakakagulo ba ito? Bakit ako nandito nagbebenta ng lata? Nakita ko ang iniisip ni Evil Moon. Sabi ko lang, kapag umabot ka sa aking antas isang araw, maiintindihan mo. Basta nagkukwento lang. Wala akong magawa tungkol dito. Kung maaari, gusto kong basagin ang lahat ng lata. Sayang, hindi pwede. Kailangan itong maibenta muna, bago magbigay ng 10 beses na swerte mula sa magic jar. Nakita ko na inaalis ni Xiyu ang mga item na nakuha. Nagpakita ako ng ngiti na propesyonal. Xiyu, nakapagbukas ka na ng 6 na lata. Pagkatapos buksan ang 3 pa. Ang susunod ay makakatanggap ng dobleng gantimpala. Gusto mo bang magpatuloy? Dobleng gantimpala. Nakita ni Xiyu ang pagkakataon at nagniningning ang kanyang mga mata. Kung hindi ko siya pinaalalahanan, halos makalimutan na niya ito. Hindi makapagpigil ng damdamin. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ngunit hinila ni Juliana ang manggas ni Xiyu. Kuya, wala na tayong pera. Naramdaman ni Xiyu na parang binuhusan siya ng malamig na tubig mula sa ulo. Dito siya nagising. Hindi niya namamalayan. Naubos na ang lahat ng ipon ko sa pagbili. Pero kulang pa ng 4 para doblehin sana. Si Xiyu ay sabik na sabik pero walang magawa. Sa huli, napilitan na lang siyang huminga ng malalim. Boss, kung makakalikom ako ng pera, babalik ako para magbukas ng garapon. Pwede pa rin ba akong makinabang sa doble? Ang tao ay mahihirapan lang sandali. Hindi ka magiging mahirap magpakailan paman. Si Xiyu ay nagpasya. Pagkatapos mong kumita, babalik pa rin siya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sabi ko na, sa loob ng 7 araw, bawat tao ay pwedeng makabili ng hanggang 10. Simula noong binili mo. Sa loob ng 7 araw, kahit kailan makabili ng ika-10 lata, ay makakakuha ng dobleng gantimpala. Ganun pala iyon. Kaya't babalik na ako para mag-ipon ng pera. Humihinga ng malalim si Xiyu. May 6 na araw pa. Kahit na magbenta ng lahat, makakakuha ako ng 400,000 gold soul coins. Sigurado na siya sa dobleng ito. Paalam, boss. Si Juliana ay kumaway sa akin. Napakaganda ng kanyang ngiti. Walang sinabi siyan. Kumindat lang siya sa akin. Ngunit nakita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Walang duda. Ito ay isang potensyal na kliyente. Para sa mga customer na dumating sa pintuan. Siyempre, hindi ko ito tatanggihan. Nakangiting tumango ako. Palagi kayong welcome na dumating. Pagkatapos, tahimik kong pinanood ang 3 tao na lumabas ng tindahan. Sa oras na ito, marami ng tao ang nagtipon sa labas ng maliit na tindahan. Agad na nakakuha ng maraming tingin ang pagdating ng 3 Juliana. Tingnan ninyo. Sila ay may ngiti sa kanilang mga mukha. Mayroon na namang lumabas na kayamanan. Kahit na wala nang lumabas, ang halaga ng isang sulbon ay talagang napakalaki. Sila ay lumabas na. Ngayon, ako na ba ang susunod? Ngunit may mga bagong dating na biglang nagulat sa mga usapan. Ano? 100,000 gintong kaluluwa para buksan ang isang lata. Marami pa kayong nakapila. Sira na ba kayo? Habang nag-uusap ang lahat, may ilan nang lumapit para magtanong. Humihingi ng kaunting mahalagang oras mula sa inyo. Gusto ko lang sanang magtanong. Ilang lata na ang nabuksan ninyo? Magkakaroon pa ba ng muling pagbukas ng kaluluwa na buto? Nang marinig ang salitang ito, biglang naging tahimik ang paligid. Ang sinabi ng taong ito ay naglabas din ng saloobin ng lahat. Kaluluwa na buto sa garapon. Totoo ba ito o peke lang? Pagkatapos magtama ng tingin ang 3, si Juliana ang nagsalita. Ano man ang lalabas sa lata ay random. Hindi rin tiyak ang halaga. Maliban sa unang lata. Pagkatapos, nagbukas kami ng 5 lata. Walang lumabas na kaluluwa. Wala talagang lumabas. Nawala ang 500,000 gintong kaluluwa. Sabi ko na nga ba, walang sinuman ang talagang maglalagay ng soulbone sa isang garapon para sa kawanggawa. Napatunayan na ito ay isang nakakaakit na pang-akit. Naguluhan ang lahat nang marinig ito. Sa puntong ito, muling nagsalita si Juliana. Bagaman hindi kami nakakuha ng soulbone. Sa isang tiyak na kahulugan, nakakuha kami ng mga bagay na hindi nahuli sa soulbone. Nagtataka ang lahat. Pagkatapos ay nagkatinginan. Ano ang bagay na hindi hamak sa kaluluwa ng buto? Siguro ito ay soul ring.
Lalong tumataas ang kawalang katwiran ng mga sinasabi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang garapon ay hindi naman isang espiritu ng hayop. Paano ito makakabuo ng soul ring? Maraming tao ang nagbigay ng kanilang hula. Ngunit iba't ibang mga sagot ang lumabas. Hindi napigilan ni Juliana ang paghawak sa kanyang noo. Sige na, huwag na kayong humula. Ito ay isang kayamanan na tinatawag na enhancer. Pagkatapos gamitin, maaari nitong walang hanggan na palakasin ang soul ring, na nagpapahaba sa buhay ng soul ring ng walang hanggan. Sinabi ni Juliana ang tungkol sa mga epekto ng enhancer. Tungkol sa mga bagay na dapat tandaan na sinabi ko. Nilaktawan niya ito. Karamihan sa mga ito ay masyadong mahirap ipaliwanag. At saka, hindi pa sigurado kung makakabukas ang mga tao ng lata. Kung makakabukas sila ng enhancer, mas lalo pang hindi tiyak. Kahit gaano pa ito kaayos ipaliwanag, walang silbi. Kailangan lang niyang ipaalam sa lahat ang pinaka-kaakit-akit na bahagi. Nakatulong din ito sa pagdudulot ng trapiko sa tindahan ko. Tiyak na kapag sinabi ito, hindi ito basta-basta. Lahat ng naroroon ay napahinga ng malalim. Na kayang infinite enhance ang soul ring. Isang kayamanan na nagpapahaba ng panahon ng soul ring. Talagang kamangha-mangha ang ganitong kakayahan. Dahil alam natin na ang mga naroroon ay mga soul master. Ngunit walang sinuman ang nakaalala sa mga kaalaman ng soul master na may kinalaman sa pagpapalakas ng soul ring. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga soul master ay sumisipsip ng soul ring. Palaging ayon sa mga taon na kanilang sinipsip. Direktang naitatak. Walang sinasabing pag-unlad pagkatapos ng pagsipsip. Mga batang babae, hindi ba't kayo ay nagkasundo sa may-ari ng tindahan para lokohin kami? May isang nagtanong sa oras na ito. Nga, sa tingin ko, hindi rin ito posible. Kahit na mag-imbento ng kwento, dapat naman ay may katotohanan. Hindi naman hindi sila naniniwala, kundi hindi sila makapaniwala. Kung totoo nga ang sinasabi ng tatlong tao sa harap. Kaya't sa hinaharap, ang kasaysayan ng mga soul master sa Dauluo Continent ay muling isusulat. Ngunit sa oras na ito, isang malamig na huni ang umabot, na nagpigil sa lahat ng kalat na tunog. Ang tao ay hindi namamalaya na naghiwalay. Isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit ang pumasok sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng otoridad. Kahit na walang ipinapakitang malakas na aura. Sapat na ang sariling aura para hindi ka titigan ng diretsyo. Lahat ng tao ay napapa-breathless na. Hindi inaasahan. Ngayon lang ako nakakita ng isang malaking tao tulad ng kardinal. Nakikita ang nakapulang na matanda na dumaan sa mga tao. Pumunta sa harap ng tatlong tao na sina Juliana. Pagkatapos ay tiningnan niya ang paligid na tao. Maluman na sinabi, alam niyo ba kung sino ang inyong kino-question? Ang dalagang ito ay isang paboritong disipulo ng kanyang kabanalan na papa. Isipin niyo kung gaano kataas ang kanyang katayuan. Magpapanggap ba siya kasama ng isang maliit na tindahan para lokohin kayo? Pagkasabi nito, mas lalong naging tahimik ang lugar. Walang nang naglakas loob na magtanong muli. Kagalang-galang na Santo Papa. Napakabigat ng apat na salitang ito. Ang marangal at maharlikang Santo Papa. Sa puso ng karamihan sa mga espiritista sa lungsod ng mga espiritu ay parang Diyos, na hindi dapat bastusin. Ang kanyang disipulo ay tiyak na kasing mahalaga. Walang duda. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang makasakit noon. Patawarin niyo po ang aking kababaan ng loob. Ang mga nagsimula ng pagtatanong ay nagsumite na ng paumanhin. Sinsero nilang hinihiling ang kapatawaran. Sige na, hindi na natin papansinin ang mga hindi nakakaalam. Maingat na niyuyuko si Julina. Muling nagsabi, tara na tayo. Agad akong pupunta sa harap ng Papa upang makipagkita kay Guro. Ihahain ko sa kanya ang mga nangyari dito. Napakahalaga nitong maliit na tindahan para sa aming Hall of Martial Souls. Para sa buong mundo ng mga Soul Master. Napakahalaga nito. Pagkatapos magsalita ni Julina, sila ay nagsimulang maglakad palabas ng grupo kasama si Iyo at Yan. Kailangan niyang makipagkita sa Papa upang ikwento ang karanasan niya ngayon. Walang sinuman ang makakapigil. Kahit na gusto ninyong pumasok sa tindahan at buksan ang lata, dapat ninyong sundin ang mga patakaran. Iwasan ang ingay. Kung hindi, kayo ang mananagot sa mga magiging resulta. Matapos sabihin ng matandang lalaki na nakapulang damit ang mga salitang ito. Umalis na rin siya sa lugar na ito. Nang masaksihan ang pag-alis ng lahat, biglang bumaba ang tensyon sa paligid. Muling naging mas mainit ang atmosfera. May isang tao na humawak sa noo at pinunasan ang pawis. Nang huhusga, Diyos ko, hindi ako makapaniwala na totoo ito. Walang hanggang pagpapalakas ng soul ring. Hindi ba't sinasabi na madali lang makuha ang 100,000 taon na soul ring? Nasa isang panaginip ka. Akala mo ba nag-aalok ng kawanggawa ang tindahan? Kakatapos lang sabihin ng disipulo ng kanyang kamahalan na Papa, na ang garapon ng 100,000 gold soul coins ay puno ng kawalang katiyakan. Hindi inirerekomenda ang pagbubukas kung hindi maganda ang ugali. Tama. Kung may balak kang buksan ang garapon, mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. 100,000 gintong kaluluwa ay hindi maliit na halaga. Ang mga mababang antas na soul master ay maaaring walang ganitong ipon sa loob ng ilang taon. Kung sakaling hindi maganda ang kapalaran, ang ilang taong pagsisikap ay mawawala ng halaga. Unti-unti.
May mga tao na nagbago mula sa impulsive patungo sa mahinahon. Ngunit mas marami ang dumating sa maliit na tindahan at maayos na nakapila. Hindi nila nakalimutan ang sinabi ng kagalang-galang na kardinal kanina. Mayroon ding nakakita noon kung paano ko naitapon ang espiritu ng gulo. Nakahuhula sila na ang may-ari mismo ay isang malakas na espiritista. Nakatayo ako sa likod ng counter. Tinitingnan ang nakapila sa labas. Bahagyang umiti. Nagpakita ng isang ngiti. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, hindi magiging mahirap na makabenta ng 100 o 20 lata ngayon. Isipin mo na ang gantimpala na iyong makukuha. Lumilitaw sa isip ko ang isang linya. Ngayong araw ay isang araw na puno ng pag-asa. Sa oras na ito, ang nangungunang Soulmaster ay pumasok na sa pintuan. May masiglang ekspresyon sa mukha niya. Sa tingin ko, ang taong ito ay hindi mukhang nandito para gumastos. Parang nandito siya para kumuha ng pera. Mingdang, lumapit sa counter. Ibinagsak ng taong ito ang sako sa kanyang likod sa counter. At nagmamadaling nagsalita. Bilisan. Boss, bigyan mo ako ng 1 garapon. Hindi sobra, hindi kulang. Eksaktong 10,000 gold soul coins. Matapos kunin ang pera, itinuro ko ang istante sa likod ko at sinabi, pumili ka ng kahit anong garapon sa itaas. Pagkasabi ko nito, nagdesisyon na ang tao. Ito na. May kutob ako. Siguradong maganda ang lalabas dito. Tinutukoy niya ang lata na nasa harap niya. Kinuha ko ang lata mula sa istante at inilagay ito sa counter. Gamitin mo ang martilyo sa tabi mo para basagin ito. Mukhang determinado ang tao. Kunin mo ang martilyo at batuhin. Crack! Basag ang garapon. Isang puting liwanag ang mabilis na dumaan. Kasunod nito ay isang malakas na tunog. Nahulog ang martilyo sa counter. Ano ito? May hawak siyang 1 kalahating gintong piraso. 1 kalahating pilak na barya, na may nakaukit na kakaibang ngiti. Lumabas ang impormasyon ng sistema. Barya ng tadhana. Karaniwang antas. Maaaring ipagpalit. Paglalarawan ng dakilang kamatayan o maliit na buhay. Ang kapalaran ay nakatakda na. May 50% na tsansa na maglabas ng Celestial Dispatch at recovery effect pagkatapos gamitin. Ang estado ng Celestial Dispatch ay tiyak na kamatayan. Ang estado ng recovery ay nagbabalik ng lahat ng pinsala. Hindi ko akalain. Kahit ang bagay na ito na may cooldown na kapalaran na barya ay makakakuha. Medyo wala akong masabi. Naalala mo pa ba noong naglalaro tayo? Ang bagay na ito ay karaniwang gamit ng mga maiswerte sa mga naunang bersyon para sa pag-recover ng buhay. Tungkol sa akin naman, 10 beses akong gumamit at 10 beses akong nabigo. Sa ika-10 beses lang ako bahagyang nagtagumpay na makabawi ng buhay. Sa kabuuan, umaasa ako sa bagay na ito. Pagkatapos, gumagamit ako ng revival coin para muling mabuhay at refresh ang mga kakayahan. Boss, hindi ka nagsalita ng matagal. Na-shock ka ba? Ang mga bagay na inaalok ko ba ay kahanga-hanga? Habang hawak ang barya ng kapalaran, nagtanong ang kaluluwa na may pag-aalinlangan. Tingnan ang mukha. Bakit mo sinabing tingnan ang mukha? Ang baryang hawak mo ay tinatawag na barya ng kapalaran. Madali lang ang paggamit nito. Itapon mo lang sa langit. Kung swerte ka, magkakaroon ito ng mahiwagang kapangyarihan. Ibalik ang lahat ng iyong mga sugat. Hayaan kang bumalik sa tuktok na estado. Muling bumangon. Ang tao ay masayang tumawa. Haha. Sabi ko na hindi ako swerte. Kapag dala ko ang coin na to, parang may dagdag na buhay pa ako, di ba? Para sa isang Soulmaster na palaging nasa bingit ng kamatayan. Napakahalaga nito. Nang marinig ko yan, umiti ako ng bahagya. Ang optimistic naman nitong tao na to. Pinutol ko ang sinasabi niya. Pakinggan mo muna ako. Iyon ay isang pagkakataong maswerte. Masamang swerte. Direkta kang tatawagin ng langit. Mapapabilanggo ng kidlat. Makinig ka ng mabuti sa akin. Nagtaka ang tao. Naghintay siya ng matagal. Tinanong niya gamit ang nanginginig na boses. Ikaw, anong sinabi mo? Masamang kapalaran, paparusahan ng kidlat. Tumingin siya muli sa kakaibang barya sa kanyang kamay. Ngunit hindi na siya makatawa. Saan ba ito nagbigay ng dagdag na buhay? Tiyak na ito ay isang simbolo ng kamatayan. Tumango ako. At nagpapaalala. Ang tindahang ito ay nagmumungkahi sa iyo. Nagamitin ito ng maingat maliban na lang kung nasa panganib ka. Kahit na nasa panganib ka na, mas mabuting huwag gamitin kung maaari. Ano ang kaibahan kung wala namang nagawa? 100,000 gintong kaluluwa, ganun na lang nawala. Biglang sumakit ang loob ng tao. Naiinis na parang gusto ng sumuka ng dugo. Bakit yung iba, sa unang buksan pa lang ng lata, ay kaluluwa na? At pagkatapos, nakakuha pa ng mga bagay na nagpapahaba sa taon ng kaluluwa. Pero anong klaseng bagay ang nakuha niya? Hindi ito maihahambing sa nakuha ng iba. Sa totoo lang, sa tingin niya, mas mabuti pang wala na lang siyang binuksan. Kaysa makakuha ng sirang barya na hindi naman magagamit. Kapag naisip niya, parang nakakainis. Ganito talaga ang pagbubukas ng lata. Kung ano ang lalabas, nakadepende sa swerte. Umusod ako ng balikat. Ipinapakita na wala rin akong magawa. Sinasabi ko nga, totoo lang. Sana lahat ay makapaglabas ng kaluluwa ng buto. O kaya ng iba pang magagandang bagay.
para mapataas ang benta ng maliit na tindahan at mga garapon. Mas maraming garapon na mabenta. Mas malaking ang pakinabang ko. Pero sa realidad, hindi ganoon kadali. Biglang nagkakulay ang mga mata niya sa pag-aalinlangan. May pagdududa siyang nagsalita. Boss, hindi mo ba tinitingnan ang tao bago magdesisyon? Alam mo bang ang dating dalaga ay disipulo ng kanyang kabanalan, ang papa? Kaya't sinadya kong bigyan siya ng garapon na may magagandang bagay. Nandito na kami, pero ang layo pa ng narating. Mga mapagsamantala. Walang negosyante na hindi mapagsamantala. Naniniwala siya na ang disipulo ng papa ay hindi nakipagsabuatan sa tindahan. Pero sino ang nakakaalam? Kung ang tindahan ba ay lihim na ginagamit sila para mapalakas ang kanilang reputasyon. Nakikinig ng tahimik sa sinasabi ng kabilang panig. Umiti ako. Ang tindahan namin ay tapat na nagsusulong. Nandito lang ang garapon. Ikaw mismo ang pumili nito. Ano man ang lalabas, nakadepende sa iyong swerte. At saka, ang unang lata ay naglabas ng solbon. Talagang swerte lang sila. Pagkatapos nito, gumastos din sila ng 500,000 gold soul coins. Bumukas sila ng 5 lata bago nakakuha ng enhancer. Ngayon, may problema ka pa ba? Wala. Wala nang problema. Hindi na nagdebate ang tao. Pero ang 200,000 gintong kaluluwa ay nasayang. Hindi masaya. Nakasulat pa rin ang 3 salita sa kanyang mukha. Nang makita ito, sabi ko ng dahan-dahan, bago pumasok sa tindahan, dapat nakita mo na rin ang mga salita sa magkabilang gilid ng pinto, di ba? Tama. Ang paggawa ng kaligayahan gamit ang pera. Ang pangunahing layunin namin. Mag-isip kang mabuti. Bakit hindi ka masaya? Ang boses ko ay banayad. Pero tumatago sa puso. Madaling magdulot ng malayang pag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, umingiti ng bahagya ang taong iyon. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Baka magbukas pa ako ng isa. Pagkatapos mong pakinggan ako, naiintindihan na niya. Ang dahilan kung bakit siya hindi masaya ay dahil hindi siya nakakuha ng magagandang bagay. Hindi siya mapakali. Kailangan lang buksan ang lata para masolusyonan ang problemang ito. Maaari siyang turuan. Tahimik akong tumango. Habang nagbabayad ang espiritu ng guro sa harap ko, inilagay ko rin ang lata na gusto niya sa counter. Crack! Nabasag ang lata. Nabasag din ang puso ng espiritu ng guro. Bakit puti pa rin ang ilaw dito? Nakita ko ng malinaw ang mga bagay sa loob. Ngumiti siya. Hindi bad. Ang lumabas ngayon ay mga kapsula ng karanasan. Pagkatapos mong inumin ito, magkakaroon ka ng malaking progreso sa iyong kakayahan. Talaga. Ibig sabihin, may silbi pa ba ito? Kaya't ang hitsura ng espiritu ay puno ng pagdududa. Totoo ba ito? Subukan mo na lang para malaman mo. CJ, subukan ko. Pagkatapos sabihin iyon, ang espiritu ay diretsyong inihagis ang karanasan na kapsula sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, biglang namula ang kanyang mukha. Pagkalipas ng 3 o 5 paghinga, isang alon ng espiritual na lakas ang sumabog mula sa kanya. Totoo nga. Ang espiritual na guro ay labis na nagagalit at walang masabi. Ang maliit na kapsula ng karanasan na ito, direktang nagbigay daan sa aking espiritual na lakas na umabot sa antas na 60. Nakatipid ako ng 2 taon ng hirap. Basta makuha ko ang soul ring. Ako na ang soul emperor. Boss, salamat sa iyo. Sobrang bait mo. Tingnan mo. Basta tama ang paggastos ng pera. Walang hindi masaya. Gamit ang pera, nakakagawa ng kaligayahan. Galing ito sa puso ko. Nakangiti akong sabi, mukhang swerte ka na ngayon. Baka gusto mong magbukas pa ng 2 pang tulong. Sa totoo lang, hindi naman ganun ang kamagic. Pwede nating sabihin na hindi pa siya gaanong malayo sa tagumpay. Kung pag-uusapan, ang kanyang lakas ng kaluluwa, maaaring sabihin. Umabot na ito sa 19 na antas, higit sa 70%. Ang karagdagang 10% ng lakas ng kaluluwa, na nakuha mula sa karanasan na kapsula, ang nagbigay daan sa kanya upang makalagpas. Ngunit hindi alam ng iba ang mga detalyeng ito. Juliana, nandito na si Nayu, Zay, at ang 3 tao sa harap ng trono ng Papa. Ngunit sinabihan sila na kasalukuyang nakikipag-usap ang Papa sa ilang mga elder tungkol sa mahahalagang bagay. Lumapit ang tagapaglingkod at nagsabi, Ginoo, maaaring maghintay na lang po kayo sa labas. Iulat namin sa Papa na narito kayo. Hindi, nandito lang ako naghihintay. Ngunit matatag na tumanggi si Juliana. Napakahalaga ng ipapahayag ko. Kapag may libreng oras si teacher, agad akong makikipagkita. Hindi pwedeng maantala kahit isang sandali. Pasensya na po, boss. Naunawaan ko ang iyong magandang hangarin. Pero talagang wala na akong pera. Sa maliit na tindahan, isang soul king na bagong umabot sa antas na 60. Ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa asul patungo sa puti. Ang kahihiyan ay nakasulat sa kanyang mukha. Hindi pera ang problema. Ang problema ay wala akong pera. Sa totoo lang, ang ganitong tao ay talagang normal na soul master. Ang soul king na inilalabas talaga namang malakas. Sa Chayan daw, ang 2 imperyo ng Xingluo ay pwedeng magpalit ng titulo. Pero ang Soul City, kilala bilang santuaryo ng mga soul master. Maraming soul king dito.
Karamihan sa mga Soul Master dito ay nakatuon sa masigasig na pag-aaral at pagsasanay. Hinahangad nila ang mas mataas na antas. Yung may pera, hindi talaga marami. Kung sakaling susuko na lang siya, hindi pa rin siya masaya. Kaya napilitan siyang magtanong ng pilit. Boss, pwede ba akong umutang ng 2 garapon? Babalik ko na lang kapag may pera na ako. Walang utang sa maliit na tindahan. Babalik ka na lang kapag may pera ka na. Diretsahan ang sagot ko. Ay, pasensya na. Sobrang mapag-ambisyon lang talaga ako. Huminga ng malalim yung tao. Nilingon ng paurong. Humarap at lumakad palabas ng tindahan. Tingnan mo. Kakatapos lang pumasok ng kapatid, lumabas na siya. Kapatid, sabihin mo sa amin. Ano ang nangyari? Ang hitsura mo parang nawawala sa sarili. Hindi ka naman naloko, di ba? Kakatapos lang niyang lumabas. Tapos biglang may maraming tao na lumapit. Nang may pag-aalinlangan na nagtatanong. Nalugi. Ngunit ang Soul Master ay nag-aatubili muna. Pagkatapos ay nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanyang mata. Nilingon niya ang ulo. Kahit na hindi ako kumita ng malaki. Siguradong hindi ako nalugi. Kaya bakit kamukhang nawawala ang diwa? Ang dahilan ng aking pagkadismaya ay dahil masyado akong mahirap. Kung sana ay may mas maraming pera. Mas maganda sana kung makakapagbukas ng mas maraming lata. Nang marinig ito ng lahat, naging naguguluhan sila. Grabe. Talaga bang ganito kakakaiba? Hindi naman siguro siya na brainwash ng may-ari ng tindahan, di ba? Hindi ba kayo nagtataka sa mga nakuha ko? Sasabihin ko sa inyo. Sa oras na iyon, muling nagsalita ang tao. Nakapagbukas ako ng 2 lata. Sa unang lata, nakakuha ako ng 1 barya ng kapalaran. Mahirap sabihin ang tiyak na halaga. Sa pangalawang lata, nakakuha ako ng 1 kapsula ng karanasan. Matapos kong inumin, tumaas agad ang aking lakas ng kaluluwa. Nakaabot sa 29 na antas. Nakaabot sa 6 na antas. Pagkatapos sabihin ito, lahat ay humihigop ng malamig na hangin. Ano ang ibig sabihin ng mga bagay na makakapagpataas ng lakas ng kaluluwa? Nandito ang lahat ng mga Soul Master. Hindi na kailangang ipaliwanag ang kahalagahan nito. Kung nais mo ng magandang soul ring, malakas na kaluluwa ng buto, lahat ay may isang hindi pwedeng lampasan na pundasyon. Ito ay ang enerhiya ng kaluluwa. Kung walang suporta ng enerhiya ng kaluluwa, lahat ng ito ay pawang walang kwenta. Lalong nagiging kakaiba. Una ay may naglabas ng kaluluwa ng buto. At may naglabas din ng enhancer para mapahaba ang panahon ng kaluluwa ng singsing. Ngayon muling lumabas ang mga kapsula ng karanasan na pwedeng magpataas ng espiritu. Baka susunod na lumabas ang mga kayamanan na magpapabago sa ebolusyon ng ating espiritu. Nanonood ka ba ng pangarap sa araw-araw? Sa halos 10 taon ng edukasyon sa espiritu. Palagi kaming sinasabi na walang ganong kayamanan sa mundo. Haha, ngayon nagdududa na ako kung sobra ang inom ko kahapon. Baka hindi pa ako nakakalma. Lahat ng ito ngayon ay aking pangarap. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong maraming alamat? Mga bagay na hindi nabanggit sa mga kwento. Maraming nagsasaliksik at nagsasabi. Hindi ka naniniwala. Habang nagsasalita, biglang sumabog ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa mula sa taong iyon. Nanghihina ang mga nakapaligid at unti-unting umatras ng ilang hakbang. Ganito kalakas ang espiritu. Nakakabahala talaga. Talagang antas 60 na espiritu siya. Kapag nakuha ang espiritu ng singsing, makaka-breakthrough siya at magiging espiritu ng emperador. Maraming malalakas na tao sa grupo. Sa isang iglap, nakilala na nila ang antas ng taong ito. Ngunit may problema na naman. Sino ang nakakaalam kung nakapag-breakthrough na siya dati? Kainin mo pa rin ba yung resulta ng kung anong tawag dyan na capsule? Ha! Lao Zhang! Ikaw talaga yun. Nakapasa ka na. Hindi yata. Sa normal, aabutin ka pa ng 1 o 2 taon. May ilang tao na nakilala ang espiritista na ito. May mga taong nagulat at humihiyaw sa gitna ng tao. Nang makita ito, hindi na nagduda ang lahat. At ang kanilang damdamin ay nag-init. Totoo nga ito. Walang pag-aalinlangan. Ano man ang mangyari, kailangan kong buksan ang 2 lata. Sa isang iglap, maraming tao sa labas ng maliit na tindahan. Sa kabilang banda, bukas na ang nakasara nitong pinto ng palasyo ng Papa. Naririnig ang ganitong tunog mula sa loob. Nana, pwede na kayong pumasok. Malinis ang boses. Halos walang emosyon na maririnig. Nagpalitan ng tingin sina Juliana at Xiu. At naglakad patungo sa loob ng bulwagan. Tumingin siyan. Siyempre, nagpa siyang sumunod. Ang bulwagan ay pinalamutya ng marangyang dekorasyon. Ngunit kahit gaano pa ito kayamanan at luho, hindi nito maitatago ang malamig na pakiramdam. Tulad ng puso ng kanyang kamahalan, ang Papa, na malamig at nag-iisa. Sa oras na ito, 3 lamang ang tao sa malaking bulwagan. Ang pinakakaakit-akit ay tiyak na ang mataas na figura. Nakasuot siya ng korona ng purong ginto. Hawak ang isang mahabang tungkod na mga 2 metro ang haba. Nakatayo sa harap ng trono na sumasagisag sa posisyon ng Papa. Ang kanyang makintab na gintong gown ay perpektong akma mula ulo hanggang paa. Ang makulay na gown ay kumikislap ng liwanag. Ang perpektong itsura ay mas lalong naging makulay. Mataas ang katangian. Eleganteng. Mapayapa. Lahat ng magagandang salita.
Parang pwedeng ilapat sa babaeng ito. Ang lugar na tinutukoy ay ang dalawang tao. Ang kanilang balat ay kasing kinis ng sanggol. Ang kanyang mapang-akit na anyo ay nagbibigay ng isang espesyal na pakiramdam. Kung hindi dahil sa kanyang Adam's apple, walang sinuman ang maniniwala na siya ay lalaki. Siya ay isa sa mga nakatatandang miyembro ng Wuhun Hall, si Juda Uluiguan, at ang isa ay nakasuot ng itim na balabal. Ang kanyang mukha ay maputla at walang kulay ng dugo. Sa kanyang mga mata ay may malamig na tingin na hindi maalis-alis. Kilalang-kilala ni Juliana ang taong ito. Isa sa mga mahusay na katulong ng guro. Demon Dalu, ghostly. Dumating sa harap ng palasyo. Binalik ni Juliana ang tingin. Yumukod ng bahagya. Magandang araw po, guro. Magandang araw po, kanyang papa. Si Yeyong at yan ay buong paggalang na nagbigay galang. Huwag na kayong mag-alala. Matapos magtipid si Bibidong ng bahagyang pagtango. Tumingin siya kay Juliana. Noong pinag-usapan namin ang dalawang matanda kanina. Narinig ko kayong nagsasalita sa labas ng palasyo na may mahalagang bagay kayong gustong sabihin sa akin. Ngayon, sabihin na natin. May paghahanda na si Juliana. Tumingin siya kay Xiu. Kuya, ipakita mo ang mga bagay na nakuha mo ngayon. Alam niyang masyadong komplikado ang mga pangyayari ngayon. Mahirap makumbinsi ang iba kung walang konkretong ebidensya. Kaya't ang gagawin ay isang malakas na hakbang. Alainan. Ngumiti si Yeju. Kumuha mula sa Soul Guidance Space ng isa-isa ng mga kahon. Lahat ng nasa maliit na tindahan ay mga yaman. Siyempre, kailangan niyang ingatan ng mabuti. Ano ito? Hindi lang nagulat si Jukuduo at Gyuduo. Kahit ang marangal at eleganteng papa. Nakita rin ang bahagyang pagdududa at kalituhan sa kanyang magandang mukha. Hindi ba ang mahalagang bagay na sinabi ni Nana ay ang pagbibigay sa sarili ng ilang regalo? Guro, mga nakatatandang tao, maaaring hindi ninyo alam na may nangyaring kawili-wiling bagay sa aming lungsod ng mga espiritu. O masasabing, may isang bagong kawili-wiling tindahan ng lata. Magkakahalaga lang ng 10,000 gintong espiritu para buksan ang isang garapon. Maaaring makakuha ka ng iba't ibang kamangha-manghang bagay. Lahat ay nagtataka at naguguluhan. Hindi rin nagtagal si Juliana na magpaliwanag. Ipinaliwanag niya ng simple ang tungkol sa tindahan ko ng garapon. Hindi na mahirap intindihin ang kanyang sinabi. Naintindihan ng lahat. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay binili ninyo ng 10,000 gold soul coins. May naisip ang Ghost Dauluo. Tumingin sa mga magagandang kahon sa mga bisig ni Xiu. Humigop ng malamig na hangin. Ang mga bagay na ito, malamang ay ang mga mahiwagang bagay na sinabi ni Juliana, di ba? Wala. Natakot si Juliana na magkamali ang lahat. Agad na tumango. Ayos lang din naman. Nang humingiting si Ghost Dauluo nang marinig iyon. Sa loob-loob ay nag-iisip. Ang 100,000 gintong soul coin ay hindi maliit na halaga. Para sa atin maaaring hindi ito gaano. Pero may ilan na hindi makikita ang ganitong pera sa buong buhay nila. Kung gagamitin ito pang bili ng garapon. Sobrang laki talaga ng ulo. Ngunit narinig ni Juliana na nagsabi. Ang mga bagay na ito ay hindi mabibili ng 10,000 gintong kaluluwa. Nagastos kami ng 60,000. Ano? 60,000. Ang sinabi ni Juliana ay agad na nagpasabog ng gulat kay Gida Uluo. Eatew. Halos mapaso si Juda Uluo sa laway. Hindi maliit ang 600,000 na gintong soul coin. Sapat ito para suportahan ang Hall of Souls sa Dauluo Continent na may mga Soul Master na below level 30. Para bayaran ang 2 buwang ayuda ng mga Soul Master. Nang marinig ni Bibidong, may bahid din ng kakaibang ekspresyon sa kanyang magagandang mata. Nana, kahit na para sa amin ang pera ay isang numero lang. Pero hindi naman ganito ang paraan ng paggasta niya. Bagamat kalmado ang tono ni Bibidong. Ngunit may bahid ng seryosong pag-uusap. Hindi masyadong malaking halaga ang 100,000 gintong kaluluwa para sa kanya. Ngunit bilang kanyang magiging tagapagmana, dapat maintindihan ni Juliana kung kailan dapat gumastos. At kailan hindi nararapat gumastos. Sa huli, maraming tao sa Wuhun Temple ang umaasa kay Juliana para sa kanilang kabuhayan. Guro, naiintindihan ko ang sinasabi ninyo. Ngunit hindi kami basta-basta gumagastos. Si Juliana ay naglabas ng dila at nagsabi. Bukod dito talagang hindi ito lugi. Kahit na kumita pa nga kami, walang ibang pag-usapan. Ang kapatid na lalaki ay nakakuha ng isang sulbon mula sa garapon. Ano? Nabuo mo ba ang kaluluwa ng buto? Imposible yan. Paano pwedeng may tao na ganito katanga? Nang marinig ang salita ni Juliana, Judy Dauluo. Gulong Dauluo ay sabay na nagulat. Lahat sila ay mga soul master. Siyempre alam nila ang halaga ng kaluluwa ng buto. Kahit anong piraso ay higit sa 1,000,000. At ito ay may halaga ngunit walang merkado. Ngayon, hindi ka panipaniwala na sina Juliana at ang iba pa ay naibenta ito sa halagang 60,000 gold soul coins. Kung totoo man, maaaring kumita ng ilang 100,000 gold soul coins. Talagang malaking kita. Bro, ipakita mo ang nakuha mong kaluluwa. Ipakita mo ito sa guro at mga nakatatanda. Pinaalalahanan ni Juliana si Xiu. Nang marinig ito ni Xiu, agad niyang inihagis ang kahon sa kamay niyan.
Naiwan na lamang ang isang kahon na kasing laki ng palad sa kanyang kamay. Binuksan ito upang ipakita sa lahat. Agad, ang alon ng espiritu ay kumalat sa loob ng malaking bulwagan. Ang presensya na ito ay nakaramdam ng kakaiba. Ang mata ni Ghost Dauluo ay biglang lumaki sa gulat. Nakangiting tumango na may seryosong ekspresyon. Huwag sabihin, totoo ngang espiritu ng buto. Itong lakas ng espiritu lang. Ang edad ng espiritu na buto na ito ay hindi bababa sa 5,000 taon. Hindi inaasahan na may tao talagang magbebenta ng espiritu na buto ng mura. Nakikita rin ni Jukodoro. Napapalingon ang mga mata. Sa malambing na boses na nagsabi, maliban kina Huliina at 2 pa. Lahat ng narito ay mga Seal Dauluo. At isa pa, siya ay isang malakas na enforcer ng Seal. Madaling natukoy ang di pangkaraniwang kalikasan ng Soulbone. Hindi, dahil ang tindahang iyon ay kayang tawagin ang pangalan ng Soulbone. Siyempre alam nila ang halaga nito. Hindi maaaring bobo ang may-ari ng tindang iyon. Ngunit si Bibidong ay dahan-dahang pumapaling ang ulo. At tinanggihan ang sinabi ni Juda Uluo. Your Excellency, Asted Kukwire di sir. Kuduluo, nang marinig iyon, ay tahimik na nagtatanong. Hihi! Anong sa palagay mo? Bihirang umiti si Bibidong ng bahagya. Matagal na akong hindi nakatagpo ng taong ganito kalakas ang loob. At handang gamitin ang Soulbone bilang pampalakas ng usapan. Si Julo at si Gidulo ay naguguluhan. Ang halaga ng Soulbone ay hindi na kailangang ipaliwanag. Ang makapaglabas ng isang Soulbone para makuha ang atensyon ng iba. Talagang isang malaking hakbang na. Ang may-ari ng tindahan ay talagang mayaman. Noong panahong iyon, naroon ako sa maliit na tindahan. Nang marinig kong sinabi ng may-ari na makakapaglabas siya ng Soulbone, hindi ako naniwala. Hindi ko akalain na magbubukas siya ng isang lata ng walang takot. Nakuha ang kaluluwa ng buto. Noong panahong iyon, naguguluhan pa ako. Naalala ni Xiu ang mga pangyayaring ito. May kaunting hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ngunit makatitiyak akong hindi ito isang biro. Kung swerte lang ang sapat, siguradong may iba pang makakakuha ng kaluluwa ng buto. Makakakuha pa ng kaluluwa ng buto. Hihi! Bata! Matapos marinig ang sinabi ni Iyu, umiti lang si Gida Ulo at hindi nagsalita. Akala niya ba nagbubukas lang ang shop niya para sa kawanggawa? Sang-ayon din si Juda Uluo sa ideya ni Gida Uluo. Tama ka, Yu, swerte ka talaga. Swerte ka kasi ikaw ang unang nagbukas ng garapon. Kung hindi, ang kaluluwa ng buto ay mapupunta sa iba. Kung talagang kasing kahanga-hanga ng sinasabi mo, basta't swerte lang, makakakuha ng kaluluwa ng buto. Agad akong maglalabas ng lahat ng ipon ko para buksan ang lata. Gaano kahalaga ang kaluluwa ng buto? Tingnan mo ang sarili niya para malaman. Bilang isang Neneti 5 level title Dauluo. Wala naman siyang 2. Mayroon talagang handang magbigay ng isang bahagi para makuha ang atensyon ng iba. Malaking hakbang na iyon. Sinasabi ko nga, maging si Juda Ulo ay medyo nainggit sa pagkakataon ni Xiu. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata, may nagsabi sa akin ng ganito. Hindi ko rin ito paniniwalaan. Walang galit o hinanakit si Juliana. Mahinahong ipinaliwanag. Mga ginoong matanda, maaari kong patunayan. Talagang hindi ito isang palabas. Talagang swerte lang ng kapatid ko. At saka, kung akala ninyo ang Soulbone ang pinakamagandang bagay, mali iyon. Muli siyang nagbigay ng nakakagulat na pahayag. Nakapangangatwiran si Juda Ulo. Lalong nagiging hindi ka panipaniwala. Si Gida Ulo ay mukhang hindi naniniwala. 10 taon ng kaalaman ng mga Soul Master ang narito. Paano magkakaroon ng mas magandang kayamanan kaysa sa Soulbone sa mundong ito? Huwag sabihin na sila. Kahit si Bibidong ay nagkunwaring nag-aalala. Nana, kumusta, hindi ka ba nag-aaral kamakailan? Bakit mo nakalimutan ang ganitong simpleng kaalaman? Kung ganon, simula bukas, huwag ka nang pumunta kahit saan. Mag-aral ka na lang ng mabuti dito sa Wuhun Hall. Kasama si Xiu at Yan. Guro, hindi ko talaga sinungalingan. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Juliana. Agad siyang nagsalita kay Xiu. Kuya, ikuha mo ang enhancer. Kung hindi natin mapapatunayan na hindi tayo nagsisinungaling, parurusahan na ako ng guro. Pangpalakas. Ano iyon? Nagtaka ang lahat. Wala ni isa ang nakarinig ng salitang ito. At sa susunod na sandali, nakita ng lahat na kumilos si Xiu. Kumuha siya mula sa ilang kahon, ng isang bilog na tila batong jade. May ilang itim na tuldok na nakakalat dito. Ang unang pakiramdam ay misteryoso. Ngunit bukod sa misteryo, wala nang makitang iba. Si Bibidong ay nagkunot ng noo. Nagmumuni-muni. Sinusubukan niyang hanapin sa alaala ang mga tala tungkol sa enhancer. Sa oras na ito, muling umabot ang malambot na boses ni Juda Uluo. Ito ba ang mas mahalaga pa kaysa sa kaluluwa ng buto? Siguradong tumango si Hulina. Ang bagay na ito ay tinatawag na enhancer. Isa lang ang layunin nito. Pinalalakas ang soul ring. Pinapalawig ang panahon ng soul ring. Naisip niya. Nais niyang mas maging maingat ang paglalarawan. Idinagdag pa niya. Sa teorya, maaaring walang hanggan ang pagtaas ng taon ng soul ring gamit ang enhancer. Kahit na ang unang soul ring ay may posibilidad na maging 100,000 taon na soul ring.
Maaari bang walang hanggan ang pagpapalakas ng Sol Ring? Matapos ang paulit-ulit na pagpapalakas, maaaring maging 10,000 taon ang unang Sol Ring. Anong ulam ang kinain mo kaninang tanghali? Nabuhay na siya ng ilang dekada. Huwag mong sabihin na nakita mo na, o kahit narinig mo na ang ganitong bagay. Sabi ni Ghost Dauluo sa maingay na boses. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung totoo ngang mangyayari ito. Ngunit sa pag-iisip niya, hindi ito pwedeng totoo. Guli, nag-iisip ka ba ng ganito? Paano ka magkakaroon ng ganitong hindi makatotohanang ideya? Sa puso ni Ghost Dauluo, nakakatawa siya. Sa oras na ito, sa wakas nagsalita na ang kanyang banal na papa, Bibi Dong. Nana, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi mo ngayon? Kung hindi mo maipapakita na totoo ito, magkakaroon ka ng mabigat na parusa mula sa akin. Medyo nagalit siya, kung hindi dahil sa kanyang paborito. Hindi sana nagbabalasuba si Juliana dito. May dala siyang Diyos ng Asura, at ang dalawang pamana ng Diyos ng Rakshasa. Alam ang maraming lihim na bagay. Bagaman ang pagtaas ng taon ng kaluluwa ay tila hindi ka pani-paniwala. Para sa mga Diyos na mataas ang katayuan. Hindi ito impossible. Ngunit ang mga kondisyon ay labis na mahigpit. Kailangan mong tapusin ang mga pagsubok na itinakda ng mga Diyos upang makuha ang gantimpala. Saan ka makakahanap ng isang tinatawag na enhancer na makakagawa nito? Guro, hindi ako nagbabalag kayo. Medyo nag-aalala na si Juliana. Lumiko siya at sinabi kay Xiu, Kuya, ito ay para lamang sa iyo. Ipakita mo agad ito sa guro at sa dalawang nakatatanda. CJ, tumango si Xiu ng mariin. Susunod na sandali. Sa susunod na sandali. Lumabas ang 2 buwan na kutsilyo sa kanyang kamay. Kasabay nito, lumitaw ang 4 na kulay na Sol Ring sa kanyang mga paa dilaw, lila at 2 kulay. Isang enerhiya na tanging sa Soul Hall lang mararamdaman ang sumabog. Maganda rin ang batang si Yao Yu. Sa tingin ko, mayroon na siyang halos 49 na antas ng soul power. Di kataka-taka na siya ang kinabukasan ng ating Soul Hall. Tahimik na tumango si Judo Uluo. Napakabata. Ganito ang tagumpay. Talagang bihira. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Bibidong. Sa isip niya, magsisimula na ba? Hindi ko alam kung bakit. May konting pag-asa pa siya sa loob. Pagtitibay. Ika-4 na Sol Ring. Sa sandaling iyon, biglang bumigkas si Iyo ng malamig na sigaw. Ayos na ba ito? Nag-aastang lahat. Hindi nila inaasahang magsasalita lang si Iyo ng ganoon. Ngunit sa susunod na sandali, nangyari ang isang kakaibang bagay. Makikita na ang ika-4 na Sol Ring sa katawan ni Iyo. Dahan-dahang lumipad pataas sa kanyang ulo. Lumayo sa kanyang kontrol. Kasunod nito, ang Sol Ring ay unti-unting lumiit sa hangin. Sa huli, naging kasing kapal ng dulo ng daliri. At nahulog sa gitna ng madilim na whirlpool sa sentro ng enhancer. Ang ganda talaga nito. Juliana. Si Xiu at Yan ay nakatitig na may malalaking mata. Hindi nila inasahan na magiging ganito kahanga ang proseso ng pagpapalakas. Kaya ba talagang nakakapagpalakas ng Sol Ring ang tinatawag na enhancer? Nagkatitigan ang Guda Uluo at Juda Uluo. Pareho nilang nakita ang pagkabigla sa mata ng isa't isa. Sa malabo, naniniwala sila sa ilang sinasabi ni Juliana. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Sa mukha ni Bibidong. Minsang labas ang isang kakaibang interes. Pero lahat ay nakatutok sa enhancer. Walang nakapansin. Ding-ding-dang. Habang pumapasok ang Sol Ring sa enhancer, isang tunog ng metal na nagbanggaan ang umabot sa mga tainga ng lahat. Parang isang matandang panday sa isang pabrika ng bakal na humahampas ng bakal. Ngunit ang tunog ay hindi nagtagal. Halos akalain ng lahat na ito ay isang ilusyon. Siguradong natapos na, di ba? Lahat ay nag-aabang. Umaasa sa sagot ni Xiu. Congratulations. Successful enhancement. Hindi maipaliwanag. Isang boses ang umusbong sa isip ni Xiu. Siyang nagtataka. Totoo bang mangyayari ito gaya ng sinabi ng boss? Kuya, bakit ka naguguluhan? Ano ang nangyari? Medyo nag-aalala si Juliana. Nabulong. Hindi ba't sinabi ng boss na bago ang pag-enhance sa panandang pandagdag 3? Hindi mawawala o mababasag ang Sol Ring. Walang pagkatalo. Nagtagumpay. Sabi ni Xiu. May naganap sa puso. Ang Sol Ring ay muling lumipad mula sa enhancer. At muling isinusuot sa kanya. Kasabay nito, isang malakas na alon ng soul power ang sumabog. At ang enhancer ay sa oras na ito ay naglaho sa isang kumpol ng asul na liwanag. Mabilis na nawala. Diyos ko, hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang tumaas ang taon ng Sol Ring. Yung misteryosong enhancer. Talagang kayang gawin ang ganitong walang kapantay na bagay. Kung nalaman ito ng guro ko sa Soul Master School, na nagturo sa akin ng teoryang kaalaman, hindi na kayang pigilan ng kabaong. Nagulat ang Ghost Dauluo. Sinabi ni Judo Uluo na may seryosong ekspresyon. Hindi ito ilusyon. Noong una, ako ang kasama ni Xiu sa panghuli ng kaluluwa. Ang taon ng kanyang ika-4 na Sol Ring ay nasa paligid ng 4,950 taon. Ngunit ngayon, matapos ang pagpapalakas, ang pakiramdam ko sa Sol Ring na ito ay hindi bababa sa 5,000 taon.
Ang saklaw ng alon ng soul power na ito ay dapat nasa paligid ng 5,400 na taon. Tumaas ng humigit kumulang isang bahagi. Si Bibidong ay nagdagdag ng kanyang sinabi sa oras na ito. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ang buong lugar ay napuno ng mga tunog ng pagdududa. 5,400 na taon. Hindi ba't ang ika-4 na soul ring ni Xiu ay lumampas sa nakatala na limitasyon na 3,000 hanggang 5,000 taon? Hindi napigilan niyan ang humanga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Huwag mong maliitin ang daang taon na pag-angat na ito. Napakalaki ng benepisyo nito sa Soul Master. Kahit sa lakas ng Soul Skill, o sa mismong lakas ng Soul Master. Sa bilis at sa Soul Power. Maraming dagdag. Kaya nga ang dahilan kung bakit naghahanap ang mga Soul Master ng mataas na taon ng Soul Ring. Tama nga. Ang Evil Muon ay lampas na sa limitasyon ng karaniwang Soul Master. Ang kanyang hinaharap na tagumpay ay tumaas pa. Maingat na tumango si Bibidong. Ito ay pagkilala sa Evil Muon. Kumusta, teacher? Dalawang elder. Hindi ba nanloko si Nana sa inyo? Totoo ito. Ngumiti si Juliana. At nakahinga ng maluwag. Talaga namang mapagkakatiwalaan ang boss. Hindi sila niloko. Ngumiti si Gida Ulo ng may pag-aalangan. Noong una, ako'y nagkulang sa kaalaman. Pakiusap, huwag niyo itong isama sa isip. Sa ganitong antas ng kanilang pag-aaral. Malakas ang loob nila, walang takot. Nabubuksan ang isipan ko. Matagal na akong nabubuhay. Ngunit hindi ko kailanman inisip na makikita ko ang ganitong uri ng yaman sa Daulo o Dalu. Hindi mapigilan ni Chrysanthemum Daulo ang paghanga. At nagtaka pa siya. Sa tingin ko, may mga limitasyon siguro sa paggamit nitong enhancer, di ba? Sa ganitong kalagayan niya, walang sinuman ang tanga. Talagang nakita niya mismo na hawak ni Evil Muon ang enhancer. Pagkatapos ng enhancement, nawala ito. Hindi na kailangang mag-isip pa, alam niya na may nakatago. Tama ang sabi ng elder. Tulad ng nakikita ninyo, bawat enhancement ay nangangailangan ng isang enhancer. At may posibilidad ng pagkabigo kapag nagpatuloy sa pagpapalakas ng 3 o higit pa. Mawawala ang antas ng pagpapalakas. Kung mabibigo ang pagpapalakas sa 10 o higit pa, masisira ang soul ring. Tumango si Xiu. Wala rin siyang itinagong anuman. Masisira. Juju Daulo. Nagsimulang humigop ng malamig na hangin si Ghost Daulo. Para sa mga Soul Master, ito ay isang napakahigpit na parusa. Maaari bang maibalik ang nabasag? Tanong ni Chrysanthemum Daulo ng may pag-aalinlangan. Hindi na. Sabi ni Evil Muon habang umiiling. Ang nabasag na soul ring ay mananatiling nawala magpakailanman. Maaaring kailanganin ding magbayad ng ilang lakas ng kaluluwa bilang kapalit. Hindi ko ito sinabi noon. Ngunit pagkatapos ng isang pagpapalakas ng masamang buwan, natural na lumitaw ang mga impormasyong ito sa isip. Napakamalupit naman ito. Biglang nagbago ang mukha ni Juda Ulo at Gida Ulo. Malupit ba? Sa tingin ko hindi naman. Sa huli, nasa sobrang sakim lang kayo. Biglang bumukas ang malamig na boses ni Bibidong. Kung magpapakasimple tayo, kahit na bawat pag-strengthen ay magdadagdag lang ng isang simo ng taon ng soul ring. Magpapataas lang ng hanggang positibo 1-0. Ang taon ng soul ring nyo ay doble na at higit pa. Multo. Yeguan. Kayo ay pareho kayong mga daulo na may titulo ng Feng. Mag-isip kayo ng mabuti. Sa ilalim ng higit sa doble ang bonus mula sa taon ng soul ring. Ilang daang libong taon na soul ring ang meron kayo. At hanggang saan ang inyong lakas? Ito. Jugu Daulo. Agad na nagising si Ghost Daulo sa narinig. Nga. Sobrang sakim talaga. Ayon sa sinabi ng kanyang kamahalan na Pope, tiyak na magiging 100,000 taon ang ikasyam na soul ring. Kahit na ang kanilang ikawalang soul ring ay higit sa 40 taon lamang. Maaari pa rin itong palakasin upang maging 100,000 taon na soul ring. Ang title Daulo na may 2 soul ring na 100,000 taon. Sa Daulo o Dalu, basta huwag kang gumawa ng kalokohan. Makakagalaw ka ng maayos, di ba? Naisip ng Ghost Daulo. Si Chrysanthemum Daulo ay yumuko at nagbigay galang. Tama ang sinabi ng inyong majestad. Talagang kami ay masyadong ganid. Mabuti na lang at alam na namin. Tumango si Bibidong. Hindi na kailangang magsalita pa. Ngunit may kaunting panghihinayang siya sa kanyang puso. Sana ay masolusyonan ang problemang ito. Sa suporta ng Soul Hall, ang kanyang lakas ay magiging napaka-nakakatakot. Ngunit sa oras na ito, nagsalita si Juliana. Guro, 2 nakatatandang tao. Sabi ng boss, kung swerte tayo, makakakuha tayo ng Reinforced Protection Scroll. Kahit na bumagsak ang reinforcement na higit sa +10. Ang pinakamalalang mangyayari ay mabubura ang naunang reinforcement effect. Ngunit hindi magkakaroon ng sitwasyon na mababasag ang soul ring. Ano? Talaga bang maiiwasan ito? Talagang parang unan kapag gusto mong matulog. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Bibidong. Ngunit wala siyang ipinakita sa kanyang mukha. Nabalisa si Ghost Daulo. Puno ng saya ang kanyang mga mata. Napakabuti nito. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang maliit na tindahan. Pupunta na ako ngayon. Ilabas mo ang 70 piraso ng enhancement device niya. Na-enhance na ang lahat ng soul ring hanggang sa positibo 1-0. Grabe.
Akala mo ba ang enhancement device ay repolyo lang? Madali lang ba itong makuha? At saka, hindi ka ba natatakot na mag-fail ang enhancement? Palaging nakasimangot sina Iyo at Yan habang naglalakbay. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Ang maliit na tindahang iyon ay tinatawag na Lucky Jar Shop. Nasa pinakaabang na kalye sa Wuhan City. Siguro maraming tao na ang nakapila ngayon. Si Juliana ay malapit nang magpaalam sa Ghost Douluo. Agad siyang pinaalalahanan. Elder, pakiusap, huwag magmadali. Hindi kailangang magmadali sa pagbukas ng jar. Sabi ng may-ari ng tindahan. Limitado ang mga garapon. 5 piraso lang ang pwedeng buksan bawat linggo. Pero, gusto pa sanang sabihin ni Gida Uluo. Pero naputol siya. Sabi ni Judulo. Wala nang pero pa. Tayong matanda, kalmahan mo ang sarili mo. Dahil limitado ang mga lata, bakit ka nagmamadali? Mas mabuting tingnan muna kung anong mga kayamanan ang nakuha ng masamang buwan. Isipin mo rin kung ano talaga ang kailangan mo. May katwiran ka sa sinasabi mo. Tumango si Gudul. Samantalang si Bibidong ay nahulog din sa pag-iisip. Lalong nagiging hindi pangkaraniwan ang maliit na tindahang ito. Kahit na ang pagsubok na iniwan ng Diyos ay makapagbibigay ng gantimpala. Para sa pagtaas ng limitasyon ng oras ng pagkakaroon ng soul ring, ay isang napakakomplikadong proseso. Hindi tulad ngayon, na maaari mong ilagay ang soul ring sa enhancer at tapos na. Sobrang nakakabaliw. Siguro, ang boss na ito ay isang tagapagtaguyod na iniwan ng Diyos sa mundo. Naisip dito. Naramdaman ni Bibidong na posible ito. Tulad ng Yudaolyu ng Wuhan Hall at Poseidon ng isla ng dagat. Sayang nga lang, na sa Dauluo Continent, ang mga tala tungkol sa mga Diyos ay tanging si Poseidon lamang. Shura God, Rascal God, Diyos ng Rakshasa. Halos wala ng iba pang mga anghel. Ano ba talaga ang kanilang pinagmulan? Hindi rin niya mahulaan. Sige na, mas maganda pang makitang personal. Maghanap tayo ng pagkakataon. Ako na ang bibisita ng personal. Tingnan natin ang misteryosong may-ari ng tindahan. Ganito ang nasa isip ni Bibidong. At sa oras na ito, muling naglabas si Yeyo ng isang maliit na kahon at binuksan ito para ipakita sa lahat. Hindi ito soulbone. Hindi rin ito enhancement device. Kundi dalawang maliliit na bagay na may dilaw at berde na kulay. Naisip ni Juhuduo, nang may pag-aalinlangan tanungin. Ano ito? Ganito kaliit. Hindi siguro malaki ang gamit, no? Talagang mababaw. Gawa ng maliit na tindahan. Siguradong pang maganda. Huwag maliitin ang maliit, ito ay mahahalaga. Humarap si Juliana kay Xiyu. Kuya, sabihin mo sa dalawang nakatatanda kung ano ito. Tumango si Xiyu. Itong dalawang maliit na kapsula ay tinatawag na karanasan kapsula. Pagkatapos gamitin, makakapagpataas ito ng lakas ng kaluluwa. Sandali, kaya nitong maliit na bagay na ito nadagdagan ang lakas ng kaluluwa. Nagulat si Ghost Douluo. Hindi niya gustong pagdudahan. Talaga lang kasi ang inilabas ni Yeyo ay sobrang kakaiba. At hindi pareho. Hindi naniniwala ang elder. Umiti si Juliana ng bahagya. Nagtataka lang naman. Ngiting nakakaasar ni Ghost Douluo. Ngunit ang kanyang matigas na mukha ay mas nakakatakot kapag ngumiti kaysa umiyak. Parang bangkay na hindi pa nabubulok sa loob ng kabaong. Biglang bumangon, at nagpakita sa iyo ng isang kakaibang ngiti. Evil Moon, huwag ka nang magtago. Ipakita mo na lang sa amin ang direkta. Hindi nakapagpigil si Juluo na mag-udyok. May nararamdaman siyang, maaaring ito ay isa pang mahalagang kayamanan na hindi higit sa soulbone. Siyempre, may mga magtatanong tungkol dito. Bakit mo nasabi iyon? Hihi! Huwag magtanong. Huwag magtanong. Sabi ng tanong ay instinct ng babae. Alainan. Maingat na sumagot si Xiyu. Hindi nag-aatubili. Diretsyong inilagay ang kapsuli ng karanasan sa bibig. Bang! Sa susunod na sandali, naramdaman ni Xiyu na parang bulkan ang sumabog sa kanyang katawan. Malaking dami ng kapangyarihan ng kaluluwa ang direktang kumalat sa mga braso at binti. Ang hangganan ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay mabilis na tumataas. Ang kanyang presensya ay lumalakas. Talagang may epekto ang karanasan na kapsula sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Tahimik na tumango si Bibidong. Kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Ang bilis na pagtaas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nakakamangha. Hindi mapigilan ni Ghost Douluo ang mahinang bulong. Nabigla ang kanyang mukha sa gulat. Muling sinabi niya, matagal na siyang nabubuhay. Pero ngayon lang niya nakita. May tao na nagpapataas ng soul power sa ganitong paraan. Nagtataka tuloy siya. Paano nga ba ginagawa ang experience capsule? Kaya nitong direktang mapataas ang lakas ng kaluluwa ng tao. Ayos. Ang galing talaga. Kung ang bagay na ito ay walang limitasyon sa antas at walang masamang epekto. Kung gagamitin ko ito ng tuloy-tuloy, baka makamit ko ang pag-akyat sa antas na 76 sa maikling panahon. Iba-iba ang mga hangarin ng tao. Gusto ni Ghost Douluo na palakasin ang soul ring. Si Juluo ay puno ng pagnanasa na mapataas ang kanyang lakas ng kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, ang presensya ni Xiyu ay unti-unting naging matatag. Mukhang mas malapit ka na sa ikalimang antas. Itong maliit na karanasan na kapsula
ay nakapagligtas sa iyo ng ilang buwan ng pagsasanay. Tumango si Bibidong. Ngunit ang ganitong biglaang pagtaas ng lakas, hindi maiiwasan na magdulot ito ng labis na lakas sa labanan. Siguradong kailangan itong pagbutihin, di ba? Sabi ni Gidaulo. Kailangan talagang magpakatatag. Pagkatapos sabihin ito, sang-ayon si Judaulo. Ngunit umiling si Xiu at tinanggihan ang kanilang pananaw. Hindi ito kinakailangan. Sa pamamagitan ng lakas ng karanasan na kapsula, walang anumang mga depekto na sinabi ng dalawang nakatatandang ito. Nakita na hindi naniniwala ang lahat. Sinabi niya muli, sa katunayan, habang pinapalakas ko ang aking lakas, marami rin akong natutunan tungkol sa mga kasanayan sa paggamit ng soul power. Ito ay katulad ng epekto ng masigasig na pagsasanay sa loob ng ilang buwan. Kung hindi kayo naniniwala, may hawak akong isang karanasan na kapsula. Kakainin ko ito para sa inyo. At naniniwala ako na pagkatapos kong inumin ito, tiyak na makakatawid ang aking espiritu sa 15 antas. At opisyal na magiging hari ng espiritu. May paraan ba talagang makakapagpataas ng espiritu nang hindi nagtatrabaho? Sobrang nakakagulat. Nang matapos nilang pakinggan ang sinabi ni Evil Muon, lahat ay nawala sa ilang segundong pagkabigla. Crack! Parang beans ang kapsula ng karanasan. Tumatama sa ngipin ng malutong. Para patunayan ang sinabi niya, diretsong inilagay ni Evil Muon ang ikalawang kapsul ng karanasan sa loob ng ulo niya. Sa susunod na saglit, isang malakas na alon ng kapangyarihan ng kaluluwa ang sumabog mula kay Xiu. Ito ay isang paglusob. Talagang nagtagumpay. At ang presensya ay labis na pinino. Walang anumang palatandaan ng kawalang katiyakan. Judaulo. Hindi napigilan ni Gidaulo ang kanyang sigaw. Ilang sandali lang ang nakalipas. Direktang nakatipid si Ye Muon ng ilang buwan na paghihirap. Tunay na hindi pangkaraniwan. Si Bibidong ay hindi mapigilang humanga at magtaka. Pero hindi niya alam kung may limitasyon ba ang kapsula ng karanasan. Limitasyon. Hangganan. Hindi naman sinabi ng may-ari. Pagkatapos kong ubusin, pakiramdam ko ay maganda rin. Walang masamang reaksyon. Sinikap ni Xiu na mag-isip. Ngunit umiling pa rin siya. Tama nga. Talagang walang anumang limitasyon. Walang limitasyon talaga. Hindi ba't sinasabi na pwedeng gamitin ang titulo ng Dauluo? Nang marinig ito, nanginginig ang boses ni Gidaulo. Ang halaga ng experience capsule ay sobrang laki talaga. Para sa amin na mga soul master na ilang taon o kahit ilang dekada nang hindi nakakabago ng aming soul power. Ito ay isang napakalaking balita. Matagal na. Nakita ko na ang pag-asa na makabago. Sa wakas. Tama. Tunay nga, isang balita ng pag-asa. Nagkibit balikat si Judaulo na parang pabor. Nangungusap. Hindi kailangang marami. Pinakamataas 5 eksperyensyang kapsula lang. Makaka-breakthrough na ako sa level 76. Level 76 ah. Yan ang tunay na paghihiwalay. Akala ko dati na mahihirapan akong maabot ito sa buong buhay ko. Ngayon, nakita ko ang pag-asa. Para sa akin, ang makalagpas sa antas na 76 ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa isang piraso ng kaluluwa na nagtagal ng ilang dekada. Ngayon, naniwala na siya na tama si Juliana. Kahit na ito ay mga enhancer o mga kapsul ng karanasan. Ang kanilang kahalagahan ay hindi hihigit sa kaluluwa. Sa mga mata ni Bibidong, may kumikislap na kakaibang liwanag. Nang hihinayang, kapag lumabas ito, ganap na babaguhin ito ang kasalukuyang kalagayan ng mundo ng mga Soul Master. At direktang magpapalit sa kapalaran ng mga Soul Master. Ang paglitaw ng mga mataas na antas na Soul Master ay malaki ang itataas. Basta't may sapat kang pera. At magandang swerte. Hindi ko akalain na ganito kataas ang pagsusuri ng inyong majestad. Judaulo. Nagulat si Gidaulo. Bumaba, hindi tumaas. Walang karagdagang paliwanag si Bibidong. Sa halip, tumingin siya kay Xiu. Mayroon pa bang ibang bagay na ipapakita? May natitirang 2 bote ng mahika ng prutas. Sinabi ni Xiu habang inilabas ang huling 2 bagay. Ipinaliwanag. Ang magic juice ay maaaring ituring na pinakamababang halaga sa maraming bagay. Pagkatapos gamitin, makakabawi ito ng malaking halaga ng soul power. Nakangiti ang lahat at tumango. Nagbigay din ng opinyon si Bibidong. Tama nga. Kung ikukumpara sa mga naunang bagay, ang magic juice ay hindi naman masyadong espesyal. Pero kung pagbabasehan ang halaga ng 100,000 soul coins, hindi naman ito talo. Ang bagay na ito ay may kakaibang bisa kapag humaharap sa kalaban na pantay ang lakas. Tama ang sinasabi ng inyong kamahalan. Sinasabi ni Xiu habang inilalagay ang magic juice. Tumingin muli kay Judaulo at Gidaulo. Mayroon pang kaunting pagnanais na magpatuloy. Nabuhay na ako ng ilang dekada. Ngayon ay talagang marami akong natutunan. Hindi ko kailanman naisip na sa Daulo Dalu ay mangyayari ang ganitong kamanghamanghang bagay. Ngunit ang mas nakaka-interes sa akin ay, saan nga ba nagmula ang may-ari ng tindahan ng mga lata? Bakit niya ito ginagawa? Ipinahayag ni Judaulo ang kanyang mga pagdududa. Mula simula hanggang wakas, ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang pagdududa ni Judaulo ay kapareho ng pagdududa ni Gidaulo. Kahit si Bibidong, alam ang maraming lihim na hindi alam ng karaniwang tao.
Ngunit hindi rin makabuo ng tamang konklusyon. Pagkatapos mag-isip, tinanong niya, Nana, sa tingin mo, ano ba talaga ang uri ng taong ito na tindero? Anong klaseng tao ang tindero? Hindi lang si Hulina. Kahit siksiyo at yan ay nalulubog sa alaala at pag-iisip. Ngunit hindi nagtagal. Sabi ni Hulina, hindi naman talaga siya gwapo. Masasabi lang na siya ay kaakit-akit lang tignan. Hindi mataas, hindi maliit ang height ko. Sa tingin ko, tama lang. Pero medyo makapal ang balikat ko. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad. Mga tao, naghahanap ka ba ng beauty pageant dito? Medyo nainis siksiyo. Mga babae talagang magkaiba ang focus. Kung hindi mukha, katawan naman. Pero hindi niya naisip, kung ang may-ari ng tindahan ay isang magandang babae. Siguradong mag-iba ang resulta. Ang dami kong sinabi. Walang kahit isang tumama. Nang ilarawan ni Juliana ang aking itsura. Nakasandal ako sa likod ng counter. Tinitingnan ang mga numerong patuloy na tumatalon sa panel ng sistema. Halos umabot na ang aking labi sa aking tainga. Sa kabuuan, nakabenta ako ng 47 lata ngayon. Ibig sabihin, ibinalik sa akin ng sistema ang 47 swerte na magic jar na may 10 beses na rate. Ang mga bagay na makukuha mula sa mga lata na ito, maari kong gamitin para sa sarili ko. Ang isipin lang ito ay nakakabuhay ng damdamin. Huminga ako ng malalim, at isinabit ang pinto ng maliit na tindahan. Naubos na ang paninda ngayon. Nakaratula, maraming tao pa rin ang nakapila sa labas ng tindahan. Nakita ito at naglabas ng mga daing. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Ihila ang kurtina. Isara ang mga pinto at bintana. Hindi na ako makapaghintay na kunin mula sa sistemang espasyo. Ang 47 makinang na lata. Kakaiba ang mga ito kumpara sa mga karaniwang lata na ibinibenta sa mga customer. Ang mga lata na may 10 beses na tsansa ay may banayad na gintong liwanag sa ibabaw. Mukhang mas mataas ang kalidad kaysa sa iba. Buksan. Kinuha ko ang swerte na martilyo. At isang bagsak ko itong sinira. Gintong liwanag. Lilang liwanag. At mayroon pang isang kaakit-akit na kahel na liwanag na hindi ko pa nakita. Nakasingkinang ng umaga. Na nagbigay liwanag sa buong tindahan. Tumingin ako sa mga nakuhang kayamanan sa mesa. Nagtitipon ang mga mata. 3 piraso ng kaluluwa. 2 enhancer. 5 karanasan na kapsula. 1 scroll para sa pag-upgrade. At isang bagay na naglalabas ng kaakit-akit na kahel na liwanag. Ito ay isang malinaw na pil. Na may makulay na mga guhit sa ibabaw. Parang naglalaman ng isang maliit na universo. Diyos ng kaluluwa at pinagmulan. Antas ng alamat. Pagkatapos gamitin, maaaring gisingin ang nakatagong espiritu ng armas. O gawing umunlad ang kasalukuyang espiritu ng armas. Hindi maaaring ipagpalit. Tinutukan ko ang linyang ito ng buong 10 segundo. At pagkatapos ay tumawa ako ng malakas sa langit. Diyos ko, kahit na may halong tubig ka sa sistema. Pero tatanggapin ko ang gantimpala na ito. Pagkaraan ng 3 araw, wasak na ang lungsod ng kalasag ng sandata. Ang tindahan ko ng mga swerte. Naging pinakapopular na lugar sa buong lungsod. Tuwing umaga, hindi pa bukas ang tindahan. Sa kalsada, may mahabang pila na walang katapusan. May mga tao na nagmula sa imperyo ng Kaendao. May mga tao na nagmamadali mula sa imperyo ng Xingluo. Pati ang mga soulmaster mula sa isla ng Diyos ng Dagat ay narinig ang balita at dumating. At ako, bumubukas ng tindahan sa tamang oras araw-araw. Nagsasara sa tamang oras. Hindi nagbabago, nagbebenta lang ng 100 lata. Ito ang taktikang gutom sa marketing. Mas magaling akong maglaro kaysa sinuman. Mas marami ang nabentang lata. Mas marami ang makukuha kong lata na may 10 beses na tsansa. Sa loob ng 3 araw. Ang aking lakas ng kaluluwa ay umabot mula 0 hanggang antas 42. 3 piraso ng buto ng kaluluwa ay ganap na nagsanib. Pinalakas ng enhancer ang lahat ng mga soul ring ko sa panandang pandagdag 5. Walang nasayang na kahit isang kapsuli ng karanasan. Lahat ay ginamit sa talim. Tungkol sa espiritu ng soul returning pill. Ininom ko ito sa susunod na gabi. Sa sandaling iyon, ganap na nagising ang aking pangalawang martial soul na matagal nang natutulog sa aking katawan. Ito ay isang bagay na kahit ang sistema ay nagmarka bilang hindi alam ng kanyang espiritu. Naglalabas ito ng malalim na itim na gintong liwanag. Para bang pati ang espasyo ay nanginginig dahil dito. Alam ko, malapit na akong maabot ang aking layunin. Sa umaga ng ika-4 na araw, may isang hindi inaasahang bisita ang pumasok. Hindi siya naghintay sa pila. Walang sinuman ang naglakas loob na ipapila siya. Nang lumitaw ang kanyang figura na nakasuot ng gintong damit sa pintuan ng tindahan. Tahimik ang buong kalye. Si Bibidong, ang kahalili ng Soul Palace ay narito. Pumasok siya sa loob. Ang hiyas sa itim na korona na may 9 na kurba ay kumikislap ng maliliit na liwanag. Dahan-dahang hinampas ng tungkod ang sahig, na nagbigay ng malinaw na tunog. Ang mga malalim na mata ay tumingin sa mga lata sa istante. At sa huli ay napadpad sa akin. Ikaw ba ang may-ari ng tindahang ito? Maligayang pagdating. Nakangiti ako. Hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Isang garapon ng 100,000 gintong barya. Walang pandaraya, walang panlilinlang.
Matagal lang tinitingnan ni Bibidong ako. Hanggang sa akala ko ay gagawin na niya ang hakbang. Pero sa huli, umiti lang siya ng bahagya. Isang makahulugang ngiti iyon. Buksan mo ng 10. Pagkatapos niyang kumilos, puno ang halaga. 1,000,000 na gintong soul coin. Hindi kumurap kahit isang beses. Di katakatakang siya ang pontiff ng Hall of Souls. Ito ang tamang tapang ng isang malaking kliyente. 10 garapon. 10 palo ang bumagsak. 3 alon ng lila na liwanag. 6 na alon ng puting liwanag. May isa pang liwanag na ginto. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang gintong liwanag na sumisikat mula sa karaniwang lata. May hawak si Bibidong na isang scroll na naglalabas ng sagradong aura. Ang mga salita sa itaas ay sinauna at sulem. Tiningnan ko ang impormasyon ng sistema. Nawala ang tibok ng puso ko ng isang saglit. Mga natitirang pahina ng talinghaga ng Diyos. Antas ng epiko. Nagtatala ng ilang gabay patungo sa pagka-Diyos. Maaaring magbigay ng mga pahiwatig para sa pagsubok ng Diyos sa mga nag-aaral. Matapos basahin ni Bibidong ang nilalaman ng scroll, tahimik siya ng mahabang panahon. Nang itaas niya muli ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin sa akin ay ganap ng nagbago. Ikaw? Sino ka talaga? Isang negosyanteng nagbubukas ng pinto para sa negosyo. Umiti ako at inulit ang salitang iyon. At itinuro ang mga dekorasyon sa tabi ng pinto. Gumawa ng hinaharap gamit ang kamay. Lumikha ng kaligayahan gamit ang pera. Mahal na Ginoo. Maligayang pagbalik sa susunod. Hindi na nagtanong si Bibidong. Inayos niya ang lahat ng bagay. Lumiko siya at umalis. Nang makarating siya sa pintuan, bigla siyang huminto. Babalik ako. Naghihintay kami sa iyo anumang oras. Matapos kong ipaalis si Bibidong, isinara ko ang pinto ng tindahan. Naupo ako ng mag-isa sa likod ng counter. Sa labas, ang langit ng Wuhan City ay punong-puno ng mga bituin. Itinaas ko ang kamay ko. Tumingin sa itim gintong liwanag na dumadaloy sa aking palad. Isang di pangkaraniwang damdamin ang tapang ang bumuhos sa aking puso. Tumawid sa daulo dalu. Noong una, gusto ko lang talunin si Tangsan na iyon. Ngunit ngayon, tila. Ang mga bagay ay umuusad patungo sa isang mas dakilang direksyon. Ang punong pari ng Wuhan Hall ay naging madalas na bisita ko. Ang Golden Generation ay naging mga suki ko. Lahat ng mga Soul Masters sa Soul City ay nababaliw para sa aking lata. At ang lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang.